Pogi na ba tayo dyan, pre? Oo. Sumugi ako lalo eh. Putang ina. Parang gang-gang na naman ito ah. Hev, abit na kayo sabi nila sa bitch nila na ang gang! Gang! Sana! Good! Shit! Pumutik, matatanggal pala yung kwintas ko, no? Oo, pre. Sira yung swag, buisit. Kaya ang ganda pa naman kwintas mo. Baka ko na lang kaya. Pwede. No? Hello? Para gaganto ko na lang. Ganun na lang. Diyan. Para tatae ako bigla, putang ina. Tangina mo. Namura pa, no? Welcome to episode 6. This is Miss Cheese and Time Podcast. Ako po si Paolo Pinaculo Fatman. And ito kasama ko ang aking tropa na si... Jorik Tibulan! Yun! So yun, palapakan natin nating tropa. Ito parang pangit yun. Ulitin nga natin. Ulitin natin, friend. Let's go! What's up, guys? Welcome to another episode. This is Miss Cheese and Time Podcast. This is Paolo Pinaculo Fatman. And kasama ko ngayon ang aking tropa na si... What's up, guys? My name is Jorik Tibulan. Katrabaho ko pala to si Jorik Paolo. Tibulan? Oo, Tibulan. Parang bastos eh, no? Parang bastos pa kayo. Medyo magalan mo ng onti, pre. Kidding aside, thank you for inviting me here. Now, your podcast, yes. English ka lang ngayon, pre. Kaya mo pag nag-iiba yung sumo. Kung mapapansin nyo, guys. Dapat yung salita mo, ibagay din sa... Yeah, medyo may swag ng May ganun! Medyo may swag. Ba't ka ba pormado ngayon? Siyempre, pre, paghahandaan natin kung ano yung purpose ko dito, kung ba't ako pumunta. Siyempre, podcast mo yan, pre, dapat hindi tayo parang mukhang tambay lang. No, nagines lang, no, yung mga ganun. Dapat maganda rin yung forma mo sa sasabihin. Yan. Kumaga parang may forma na, may laman pa. Gusto ko. Exactly! Gusto kong marinig. Tapos ganado pa. Sabihin ka pa. Nakno, baka naman. So yun, no? Welcome to another episode. Dito sa episode na to, pag-uusapan natin ang bakit importante ang breakup, no? So ito ang aking second episode sa Feb Ibig, no? Kung di nyo pa napapanood yung episode 5. Panoodin nyo na. Yeah, it's about ano naman yun, loyalty versus love. So ngayon, dito sa topic na to, kudo sa aking tropa, siya nag-isip ng topic na to. Ayun, pre, bakit ba? Hindi mo na natin mag-usapan. Hindi mo natin sasagutin kung ano yung, bakit ba mahalaga yung breakup. Pero natuwa ako dun sa idea niya kasi nung nagko-conceptualize kami itong topic. Kasi yung topic mo nung una, which is Baduy. Parang nanonood ka ng sine na Drama. Oo, na 1:30 lang yung entrance. Parang walang dating. Title pa lang eh. Ano title ko nun? Parang pang drama. Tapos yung parang makikita mo sa title na ano ba mapupulutan ko dito? Walang dating. Walang value. Oo. Tapos sabi sa akin, Saan ka naman magsilita walang value. Sabi niya pa sa akin, pre, magkasana mo. The good term. Pero yun yung healthy way. Actually, sa isang friendship, yun yung tamang in terms of communication eh. Diba? Yung may i-address kang for improvement ng isang kaibigan mo. Hindi yung parang pagtatawanan mo, like, i-ano mo siya yung... In a nice way, man. Yung mo in a nice way. Kung gano'n, example, yung sinabi sa akin, pre, magkasana mo. Yung mga gano'n. Medyo hindi ko trip yung title mo. Sabi niya, sabi ko, nga, napapaisip din ako eh. Sabi ko noon, parang medyo wala nang dating. Ilang araw mo ba pinag-usapan yung title niyo? Para kasi medyo saglit lang yun. Parang sakit naman yun. Hindi ko na naisip na. Ano ba? Papakita ba natin yung title na naisip mo dito? Ito yung title. Hindi na namin matandaan exactly, pero ito yung title ngayon. So, kayo namang husga. Okay lang kahit husgahan yan. At least hindi na yan yung title na ginawa ko. So, sabi niya sa akin, dapat yung mauhook yung audience mo. So, may tanong. So, ayun, bakit mahalaga ang breakup? And, ang paradox kasi doon, walang may gusto ng breakup. Tama. Walang may gusto ng breakup. Biruin nyo, guys. Sino ba may gusto ng breakup? Ako gusto ko, kayo gusto nyo ba? Di ba ang dami gusto mo? Ako gusto ko. Ayoko dyan, pre! Parang mali yata yung ginis ko dito. Ito. Ito ang twist. Bakit niya gusto? Diba? Bakit niya gusto? Magkakaiba tayo ng perspective ng pagmamahal. Kung bakit ba mahalaga sa akin, kung bakit ba hindi mahalaga sa akin. Yan. Ito yung importante kung bakit mo. Hindi ko sinabi hindi mahalaga sa akin. Para sa akin. Hindi mo ba? Okay. Hindi naman... Hindi sa gusto natin siya mangyari. Yeah. Pero, tama. Diba? To make things clear lang, hindi namin sinasabing gusto kong
mangyaring breakup. Siyempre wala naman may gusto nun. Ano lang to, experience lang. Kumbaga, tingnan natin yung brighter side. Tingnan na lang natin yung brighter side kapag may nangyaring breakup. Kung ano yung kahalagaan. Kung ano yung dapat niyong gawin. Sim, yan. So, ito ulit ang tropa, si Jorik Titibulan. Pangalan pa lang, bastos na. Jorik D. Tibulan. So, pakilala ka naman. Tell them something about Hello yourself. guys! My name is Jorik D. Tibulan. Trabaho nga po pala ako ni Pao. May 24 years old. Single. Ready to mingle. Di ba ready to mingle ka pa? Hindi. Focus muna ako sa self-growth. Kilala kayo si Jorik kasi, guys, kasi... Alam nyo, hindi kwento ko ba? Yung dati, nag-bar tayo. Ito kwento ko lang guys. Kaya depende sa tao kung maganda yung pakikisama nyo. Kasi kami, nung nag-bar kami, parang ini-influencean ko siya na babae. Naman babae. Ayan, pre. Ito kung nanonood ka man! Hindi mo alam to kung gaano kahalaga si Pao. Ito yung pinaka... Sino ba yung sinasabihan mo na kung nanonood ka man? Sino ba yan? Hi. Hindi na natin sasabihin. Off-cam na lang. Kilala mo kung sino yun, pre. Ako kilala mo kung sino yun, pre. Sige, tuloy mo yung sabihin mo. Hi, Ganun. Cut. Ito. Nung magbabar kami, sabi ko, patingin-tingin sa'yo. Tapos ang sabi niya, bawal tayo dyan, pre. Which is, may ganun pa ba? Di ba lahat ng parang sa kilala nyo, parang lalaki na pag nakakita nyo sa bar, yung parang ano, pre? Yung, G sa mga babae. Actually, pre, ako, ito wala naniniwala sa akin pagdating sa ano. Di ba? Sa pagbabar. Pagbabar. Hindi, ito, wait lang Kasi, di ba, nagaya ako mag-bar minsan. Hindi naman madalas. Di ako tao mag-bar. Pero, recently, nagaya ako sa kanila mag-bar kasi gusto kong ma-experience. Gusto kong ma-experience yung party ba? Yung party. Pero kami pag nagbabar kami, hindi kami ng babae. Ngayon, babae lumalapit sa amin. Hindi ako gago. So, dito, ngayon, dinagit ko kasi sa isa kong tropa Sabi ko, bar naman tayo, gusto kong ma-experience. Tapos, ang sabi niya kagad sa akin, ito babae hanap Bakit ganun yung pagka-bar yung pinag-uusapan, babae agad? Ganun na Di ba pwedeng gusto ko i-experience kung ano ba yung na-experience nyo sa pagbabar, ganun? Ganun na kasi naging in the good term, hindi stereotype ba? Yung parang kinalakayan na natin na, gusto na ito mga babae, kaya gusto mag-bar ito kasi gusto makaano na ito, di ba? Ganyan I-consider nyo pa rin yung mga reason kung bakit niya gusto mag-bar, hindi dahil sa mga babae, gano'n. Hindi ako nagmamalinis, guys, dahil naka-record. Ay, kilala ko to. Hindi ako nagmamalinis dahil naka-record to. Pero, nagayaya ako mag-bar sa kanya kasi gusto ko mag-experience. Nag-influence sa kanya. Yung party. Actually, yung kinukwento mo, pre, nakwento ko yan nung episode. Nakwento ko yan. Pero hindi kita ni-name drop. Sige, ikaw, kwento mo sa ito, nung magbabar kami. May last year. Last year. Magbabar kami nung last May. Nung magbabar kami, nasa bar na kami nito, medyo may amats na din tayo nun, tama? Or wala pa. Kasi pagpasok natin. May babae kasi kasi kami mga lalaki, parang nararamdaman namin na parang pag-type kami, no? Di ba? Yung patingin-tingin, no? Ganyan mo siguro sa babae, mararamdaman kahit sinong tao yun, pre, na may tingin sa'yo. Puta, sa peripheral pa lang Pati ramdam mo naman siguro na may gusto sa'yo yung isang tao. So, ganito. May tingin. Tapos sinabihan ko siya, pre. Tingin sa akin, diba? I-take mo kaya, parang mag-take advantage ka na, na pakita mo din kung sino ka. Ilabas mo! Yung armas! Ilabas mo! Batuta! Pakita mo, gano'n na Yun, tapos ang sabi niya sa akin, yung mga niyayaya ko dati kasi, wala pang tumanggi na, di ako dyan, mga gano'n. Siya yan, ang sabi niya, bawal ako dyan, pre, may jowa ko. Which is, parang bago sa'yo yun. Bago sa akin to. Bago sa'yo yun. Iba to parang gano'n. Ang nangyari pa kasi noon, pre, di ba? Hindi ko nakikipag eye-to-eye contact dun Ang nakakapansin ako, kasi observant ako tao Actually, napapansin ko na yun, hindi ko na sinasabi sa inyo kasi alam ko na aasarin nila ako. Hindi ko sinasabi sa kanila. I-rereto kita. Hindi, tsaka yung trip ng tarantadong, yung parang
tarantado. Like, trip ng, malakas ang trip ba, kumbaga, di ba? Pero siya nun, parang, kung ano yung pinaalam niya sa jowa, ayun lang yung gagawin niya, hindi yung, halimbawa, example, like, yung mag-iinom lang ako, hindi ako magpapagabi, hindi ako magbababae. Ang paalam niya lang nun, Ang paalam ko lang nun, babar kami. Magbabar kasi, kami. regularization mo yun, di ba? Oo, pero hindi niya intention man-cheat. Oo. Hindi ko intention man-cheats, like, man-cheat. Hindi ko sure kung first or second time ko palang mag-bar nun. Kasi gusto ko lang talaga may... Excuse me. Tapos, ikwento mo rin pre yung pumunta ka sa CR. Nung pumunta ako sa CR. Kasi sinundan ka nung... Oo. Nung pumunta ako sa CR, paglabas ko, nandito na yung babae, tapos sabi sa akin yung babae, anong pangalan nung kasama mo? Nagulat ako kasi kala ko, ano ko lang, yung parang pakiramdam ko lang na may gusto sa'yo. Hindi ka pa sure. Baka kasubig lang tayo, di ba? Oo, parang taas lang ng expectation ko. Oo. Tapos biglang tinanong, ano pangalan mo kasama mo, kuya? Ito, Pogi lang. Hindi bakla yun, ha? Hindi bakla yun, ha? Pero babae, maganda. Gusto yung makilala. Joke lang. Kino ba ang pangalan nun? Hindi ko rin yung pangalan. Tapos yun, okay din naman yung babae. Kaso, parang ano ata parang probinsyana girl Pero wala naman tayo. Ano naman masama doon? Discriminate sa probinsyana. Pero sa probinsyana may tsura, tsaka may katawan. May tsura. May katawan. Sabi ko nga nung pre, sa last episode ko, kung alam mo talaga yung prinsipyo mo, kung hanggang saan ka lang. Oo, yung parang limitado yung galaw mo kasi alam mo may magagalit. May sinabi pa ako sa'yo nun, pre. Sabi ko, pre, di ba tinutulak mo ako? Oo, di ba tinutulak mo ako? Di ba sa bar? Naranasan nyo naman yun. Yung may marginal ginagano niya ako unti-unti. Kaya maskip din hindi na namin sasabihin ng lugar. Tapos ang sabi niya sa akin, pre, sige na, ano yan? Kaya na patingin ang tingin sa'yo. Kausapin baka naman mo may na. baon ka trust dito. Gago! Diyan mo sa akin, alam mo Joke lang. Ang sabi ko sa'yo, pre, sa tingin mo ba, kung ganito yung gagawin sa akin ni magugustuhan ko ba? Tanda mo sabi ko sa'yo. Kung ganito yung gagawin sa akin, magugustuhan ko ba? Tapos ang sabi ko sa ata hindi, syempre. Sabi ko sa kanya, hindi, so ba't ko gagawin? Kasi hindi mo perspective na ganun yung jowa mo na... Ayoko, don't do unto others what you don't want to do unto you. Which is anong nangyari? Hindi na natin gaganto. Kung ano yung nangyari sa'yo. Kung ba't kayo nag-break, gano'n. Pwede natin mag-share ng konti mamaya. Bakit mo na ba dati? Sa podcast, hindi. Di ba? Pwede natin halok, parang... halong katin? Yan! O kaya na, Oo. Pwede naman. Pero paano na to? Pwede naman, pero hindi na ako magdadrill deep. Hindi na kailangan pang pagtuunan ng pansin. Kumbaga yung yung lessons learned lang ba? Yun, pinaka-importante sa breakup, lesson learned. Ayan, dapat mamaya pa sasagutin yun Ikaw ba pre, ba't ka single ngayon? Siyempre ko fresh from break. Hindi naman sobrang fresh. Kasi yung iba, hindi pre May fresh. May fresh yung 2 weeks pa lang, may jowa na agad. Hindi, 2 days pa lang. Dakiyan. Like my ex. Oh shit. Pero sa akin kasi, ang pangit naman nun, pre. Kita mo naman, kakagaling mo pala sa isang relasyon. May mga gay na, hindi naman nila lahat namin na may mga lalaki, babae na kapag alam nilang niloko, palit na agad na kaya ko din manloko, kaya ko din parang gano'n, di ba? Di ba nila naiisip na ayun nga, pre. May bad effect din sa kanila yun. Tama. In the long run. Di ba? Taka na, medyo lumalim tayo sa usapang bar. Ano bang point mo doon? Ba't mo kinuwento yun? Yung nung nag-bar tayo last May. Kasi kaya ako gusto ikwento yun. Gusto ko lang makita yung kung ano yung benefits ni Pao sa babae. Kung ano ba yung dapat nilang malaman, kung ano ba dapat yung iniisip nila kay Pao. Guys, binabouch na ako. Hindi. Baka kasi yung ibang girl or ibang guy or ibang nakakasama mo or iba yung iniisip sa'yo. Which is hindi ko naman dinedepensahan. Sinasabi ko lang yung kung gaano siya kabait sa akin. Ito lang kasi inisip ko Kung gaano siya kabait na tao, gano'n. Kung ako magkaka-girlfriend, gusto ko, syempre, maswerte ako dun sa... gusto ko maswerte ako sa magiging girlfriend ko. And in return, gusto ko magiging maswerte rin siya sa akin. So, kaya ako nagpapakatino. Diba? Kaya ako nagpapakatino na in return na, alam mo yun, hindi niya na kailangan mag-overthink sa akin
ganun. Kasi, isang factor kung bakit napapa-overthink yung babae or yung ibang, sabi natin, yung lalaki or basta isang partner, maaaring may ine-emit din na something yung kabilang partner na cause kung bakit mag-overthink. Kaya nga, yung parang... Baka may binibigay silang something na magkakos itong partner na mag-overthink. Bawa na ipagkukumpara ka sa iba, gano'n. Yan. Yun ang common problem ng mga relationship ngayon. Tapos, ayun pre, simula na tayo. Simula. Kamusta yung 2020? Since bago pa lang 2024, 2023, kamusta? So far, okay naman. Ito yung pinaka-the best year para sa akin kasi ito yung ito yung year na gumraduate ako, nakatulong ako sa pamilya ko. Yan. Kaya kayo guys, mag-aaral kayo na mabuti para makatulong kayo sa pamilya. Biggest win mo yun? Sabi mong biggest win? Hindi, pre. Bakit? Pinaka-biggest win ko, nung last year, ikaw pre, nung nakilala kita. Ako? Yeah, pre. Yun din ang pinaka best year, parang nasulit ko yung taon na parang ang daming dumating sa akin na blessing. Blessing! Kasi, yung bigyan never pa ako nakarinig ng ganon sa buhay ko na ikaw yung pinaka-biggest. Parang ikaw yung parang jowa na guys. Ganito kami kasi gusto namin paramdam kung gaano kami close. Ano ba? Close. Hindi, gaano kami dito. Sige, pre, kaya mo yan. Hindi, kung gaano kami ka-thankful. Thankful sa isa't isa. Kaya ito rin yung dahilan kung bakit niya ako ginis. Kasi siyempre, ito yung pinaka-biggest. Kaya na kasi nung nasa sasakyan kami, may mga napag-usapan na rin kaming ibang bagay na dapat nga puta, recorded para sa akin kasi, hindi pa siya biggest win yung gumraduate ka. Biggest win para sa akin kasi, napatunayan ko na kaya ko gumraduate. Which is, pre kwento ko lang, nag-aaral ako nang hindi ako pinag-tuition ng family ko. Sariling sikap ko lang, pre. Wait lang, pero nagbabayad ka ng tuition? Sariling pera mo, pinababayad mo ng tuition? Sariling sikap ko na hindi magbayad ng tuition ng family ko. Paano? Kasi hindi naman kasi kami kami yung middle class. Tinawarin ni middle class. Middle class. May okay naman yung pamumuhay namin, yung buhay namin. Okay naman, nakakain naman. Pero hindi pa rin sapat. Kasi tatlo kami pinapaaral ng family ko. So, ito yung pinaka one thing na tumatak sa akin na sabi nung airpot ko, na wag ka muna mag-aral kasi hindi naman daw ako nagpapakitino. Which is gago talaga ako nung dati. Hindi ka nagpapakita ng... Hindi ako nagpapakitino sa pag-aaral. Okay. Bubulakbol. Puro bulakbol ako. Puro cutting. Okay. Puro cutting. Puro wakit sa bakod. Nasa ko yung pre. Mga ganyan. Tapos at the age of 2020, doon mo malalaman kung gaano ka-importante yung pag-aaral. Di ba? No? Age of 2020 o year 2020? At the age. The age of 20. The age of 20. Parang, Bakit? Dito kasi ikaw, pre, nung 20 ka. Kung ba parang tumungtong ka na sa adulthood? Parang tapos ka na sa pagiging, pagiging binata. Happy-go-lucky. Yun. Di ba pag... Hindi ko alam, pre, kasi parang sinasabi nilang enjoy mo yung pagkabata. Yan! Ayun yung napipil ko dati. Na in-enjoy ko naman, nakakapag-gala kami, nakakapag-beach kami, kasama yung family ko. Yun din ang last year na ginawa namin. Hindi ko kasi, pag naririnig ko kasi yung term na enjoy mo yung pagkabata mo, parang ang dating sa akin gumawa ka ng maraming kalokohan Ganun kasi dating sa akin. Parang dating naman sa akin, parang enjoy mo lang. Parang kung ano yung gusto mo, gawin mo lang. Hindi yung parang, anong tawag mo, sabi mo? Yung gumawa ka ng maraming kalokohan. Hindi naman. Ako kasi... Naputol tayo kanina. Ako kasi, di ba, sabi ko kanina na talagang blessing sa akin na may, nun sa Don Bosco sa Don Bosco scholarship program. Catholic school. So matotal, hindi sila gumagastos sa'yo kasi meron kang nakukuha ang allowance sa galing sa scholarship program. Tapos wala din binabayad na tuition, which is ang mahal ng bayad na tuition ay private school yun private school. Don Bosco, di ba? Kaya thankful din ako sa Don Bosco. Don Bosco, thank you so much. Sabi ko natutunan sa inyo. Yun. So, yun, 2023 ko. Bakit mo nasabing tatlong bakit Bakit? Bakit mo nasabing bakit ka ba? ako
ang isa sa mga biggest win mo ito na nakuha mo noong 2023 kasi like wala naman akong masyadong ginagawa sa'yo. Oo. Ito kaya ako nasabi yan kasi ako nagpe-pray ako kay God na nakakaingit kasi, di ba? Nakikita ko, napapanood ko nung nakikita ko yung magkaibigan na parehas umaangat. Paano ko sila mag-hustle? Paano sila mag-enjoy? Yung paano silang mag-usap? Parang gusto kong kasi lumaki ako sa mga, hindi naman sa mga nasabi ko. Kasi sa mga kaibigan na mga kaibigan ko kasi parang iba yung pakikitungo nila sa akin kahit ewan ko, ayoko na lang magsalita na sa tingin ko maganda naman yung way na pakikitungo ko sa kanila. Tapos siguro may nagawa man lang akong kasalanan. Sorry sa inyo. Kaya thankful ako na dahil dumating siya. Ikaw pala, biggest win. Kasi ano bang thankful dahil ano bang ginawa ko sa'yo? Kasi ikaw yung naging guide. Kasi alam, nung 2023, kailan ba tayo nagkakala? 2023, last year lang. Last year? October? Hindi. Gago, nag-OJT ako sa company April 25. April 25. Little context lang guys, nagkakilala kami sa company. Kung saan ako nag-OJT, na kung saan na din ako nagtatrabaho ngayon. And thanks to him, kasi siya yung isang naging malaking factor kung bakit ako nagkaroon ng trabaho, ba't ako na-absorb dun sa company na yun. No? So, bakit nga ba? Ba't ka ba na-absorb? Paano ako? Bakit din ako? Ba't ikaw yung naging malaking factor na katulong? Una kasi syempre, sige. naging magka-close tayo. Bakit? Paano nangyari? Paano process? Ang process nun? Sinabi, ayun, parang vouch mo ako sa manager natin, di ba? Sabi mo na, sir, si Paolo gusto mo. Ay, mamambi. Alam mo, sir, gusto mo, si Paolo gusto mag-absorb, ganyan. Sabi mo, kasi nakita ko yung potential niya. Willing siyang matuto. So, ayun, yun. At tapos, naging magka-close kami, then yung araw na magka-close na kami, nagpanggabi kami yun parehas, tapos nakikita ko siya nakikinig ng podcast, nagbabasa ng libro, which is hindi ko yung ginagawa kasi ako yung tipong tutok sa social media, yung parang okay, nagigets ko na yung gusto mong puntuhin na kung bakit ako. Kung ba parang kasi sa akin hindi kita pinipilit na magbasa ka. Hindi kita pinipilit na gano'n. Parang di ba sinabi ko pa sa akin na parang sinusubukan mo? Tinitesting. Ayun, tanda ko na. Sinusubukan mo. Kasi, eto to be honest guys naghahanap din kasi ako ng friends or ng circle of friends na. Parang yung pray ko kay Lord. Parang pinagtagpo kami. So, parang pinag-combination sigaw ko sa kasi. Parang Ano nangyari kasi noon, di ba nagpanggabi tayo? Yung panggabi kami. Ngayon, syempre ako, anong impression mo sa akin, di ba? Parang gago rin ako, di ba? Hindi pong parang... yung... Parang, kasi yung skill niya mali yan. Yung mali yan kasi kala ko mga nerdy. Parang tawag dito. Study first. Study first. This is, puta, mas gago pa pala sa akin. May mga nalalaman ako, hindi ito nalalaman. Sabi ba sa akin doon, sabi mo, mga taga-Malento, mga parang, yun nga, nerd, ganyan. Tapos sabi niya, nung nakilala daw niya ako, pre, mas gago ka pa para sa akin. Yun. Pero one thing na nagustuhan ko sa kanya, yung parang may daily routine siya. Which wala ako nun Yung parang, kung paano siya mag-focus sa self-growth niya. Parang ganun. Kasi ang bata niya pa. Ilang taong ka, pre? Ngayon? 22. Nakalala ko siya 29. Ako, hindi pa ako, 24 pa ako, pero hindi pa ako natututong magbasa ng libro kasi kinakatamad ako. Ang gusto ko nung malaman kung paano niya na binabalanse yung pagiging gago at pagiging yung sa self-development ba? Self-development. So, baga, yung sinasabi kong tinetesting ko kasi siya, guys. So, tutuloy ka lang yung kwento. Nung nagpanggabi kami, sabi ko kasi naghahanap ako ng friends, circle of friends na ang tawag dito, kumbaga makakatulong sa akin sa same frequency ba? Same mindset, yung parang may hunger din sa self-growth, ganyan. Ngayon, sino mag-aakala na parang ako na magbabasa ako ng libro, diba? Ganyan. Siya kasi hindi sa amin parang hindi namin sila OJT. Magkaiba kasi sa process kaya, di ba? Tapos infrastructure kami, di ba? App development sa AppDev dapat ako una. Development sila, yan. Tatlo kami magkakaibigan kasi nung nag-OJT. Sa AppDev ako unang napunta.
hindi kaya talaga ng utak ko yung programming, man. Hindi talaga kaya. Tapos, yung manager natin, nagtanong, kasi sobrang blessing talaga na nagtanong siya. Sabi niya, pero bang willing sa inyo isa lumipat ng infra? Yes. Tapos yun, sa infra siya. Tapos, di pa kami magkakilala noon. Paggabi ako nun eh. So, di pa nagpapansin na. Anong first impression mo sa akin? Ako naman, siyempre. First impression, sabi ko, yes. Sabi ko, may kasama akong maliit. Kahit kasi kami, guys. As in, ito secret lang ko. Tuwing papasok ako, kaya isang classroom, tuwing papasok ako ng bagong community, naghahanap ako doon na kasing height ko. Ayoko mag-isa. And ayun, nakita ko siya. Impression ko sa'yo nun, pero siguro nung unang nakita, ang tawag dito, wala akong judgment. Pero nararamdaman ko nung magkakilala na tayo, yun nga, yung sinasabi mo kanina na puro ka pasaya lang. Puro ka. Yun yung napansin ko sa kanya. Enjoyment sa sarili. Tapos, tawag dito. Na-enjoy ka naman. Yun. Tapos, nawala ako ng pera. Ayun, siguro mga na-invest ko dun mga 30,000. Dapat in-invest ko na sa business yung parang puro pasaya nga, na parang happy-go-lucky ba, kumbaga. Tapos ayun. Siya kasi, nung time na nagpapakasaya ako sa sarili ko, samantalang siya nun, tamang-basa sa libro, parang... Yun na yung nasa... Focus sa development ng sarili niya, parang gano'n. Pero pre, kukwento ka na nga eh. Puta ka naman eh. Hindi ko na natuloy yung kwento ko eh. Sorry. Ito na nga eh. Kaya na naman kasi Di, nung panggabi kami, ang ginawa ko nun, para testingin siya. Kung papasaba... Ano ba to? Magiging isa ba to sa magiging... masasabi kong may same hunger as mine, no? Yung ginawa ko noon, nakinig ako ng podcast. Like, di ba kwentuhan tayo noon? Tapos sabi ko, wait lang pre, mag-aano lang ako. Nakikinig ako ng podcast. Yan. So, nakinig ako ng podcast, nag-open ako ng notepad dun sa screen ko. Tapos, ano yung pinapayo ko sa podcast, tinitake note ko dun. Ngayon, gusto kong malaman kung anong magiging reaction niya. Ano reaction yun? Kung magiging reaction is parang baduy, ganyan. Pero nung una, actually, ganun talaga, pre. Kaya nag-reaction mo. Parang nerdy to. Baduy, parang ganun. Baduy naman ito. Medyo weird. Medyo weird. Kung yun nga eh. Sabi ko, kung ang magiging reaction sa akin ito, magiging weird ako. Pero nagsalita ba ako na? Wala kang ginawa nun. Ang ginawa lang yun, nag-cellphone, nag-TikTok. Yun ang ginagawa niya nun. Ako, doon lang ako nakikinig ako ng podcast. Pero naisip ko nung, babi naman ito. Yung tumatakbo sa isip ko. Pero seryoso, ganun talaga. Yun yung tumatakbo. Yun yung, dito, ang ginawa ko noon, podcast na ako, take note. Tapos, medyo ino-observe ko rin siya, ano kaya magiging response ito sa akin. Magiging weird ba ang paikitungo nito sa akin, ganyan. Tapos, sabi ko, kung magiging ganun, ibig sabihin, hindi kami same frequency. Hindi ko siya makakasama pataas ba? Parang gano'n. Parang as a friend lang, pero not someone as a maghihilan pataas. Yun. Tapos, napansin mo rin natin yung umaga, babasa ko ng libro, di ba? Oo. As in. Yun. So, parang dun pa lang, kino-convey ko na, okay, ganito akong tao. Makakasabay ka ba? Parang ganyan. Ngayon, thank God naman. Thank God din ako. Nagkaroon ng, ewan kung paano nag-start yun na... Nag-start yun nung parang yung the day din na parang nag-notepad ka na. Tapos tinanong ko, pre, sino yung pinapanood mo? Napaisip ka na doon. Di ba pinapanood mo si MJ Lopez? Si MJ Lopez din. Sabi ko, pre, kilala ko yan Ay, taga sa inyo? Malapit sa amin, hindi taga sa amin. Malapit lang naman. Malapit din sa amin, parang naririnig ko na yung pangalan niya. Naririnig ko na yung pangalan niya. Tapos yun, nagkwento pa nga ako ng about sa kanya. Isa sabi ko na din. Okay. Hindi. Tapos ayun, to cut the long story short, okay, tanda ko na. Yung nag-chat ka sa akin. May chinat siya sa akin, guys, na naging sobrang thankful ka na naging kaibigan mo ako. Hindi pa yun. Hindi pa yun, di ba? Ano muna tayo yung parang... Nag-chat ako sa'yo, pre, ano ba mga advice mo na pwede kong pakinggan na podcast? Doon nag-start. Doon nag-start. Tapos yun, nung araw na, parang na-adapt ko na yung ginagawa mo. Yun. Sabi ko, tapos doon na naitulong sa akin nung mga pinapanood kong podcast na napanood niya na. Tapos yung mga
libro niya, pinapairam niya sa akin. Kahit napakahirap sa sarili ko. Parang hirap labanan na yung sarili ko na... Nakakatamad naman kasi, boring naman kasi talaga magbasa. Pero pag hindi, alam mo kung bakit boring. You know, subconscious mind work. Wow! Yeah, ganun. Alam mo bakit boring? Doon ka nalaman yung subconscious mind dahil sa kanya. At saka, kasi... Kasi ano na tayo masyado tayo marami titake yung dopamine. Ano mo yung kung may naparod ka ng video na gano'n, yung dopamine na receptors natin, parang napupudpud ba? Kasi kaka-social media, so yung attention span natin, lagi tayo naghahanap ng dopamine, which is, pagdating tuloy sa pagbabasa ng libro, hindi natin matiis. Pero pansin mo, pag kinat mo yung social media, look at me right now, diba? Siya, kaya na nasa sasakyan kami, pinakita niya sa akin, wala na siyang social media sa cellphone. Wala na akong Facebook, Instagram, meron na lang akong Messenger, wala din akong Telegram, guys, ha? Pornhub meron ba? Ulul. Alam mo, meron pa nakasubscribe ko sa premium Wala akong jowa, pero ayaw ko pa mag-TS. Hindi yung sa akin nga, kaya kami nagkakilala, yun, kaya thankful ako dahil dumating sa buhay. Puta, parang jowa ko Hey guys, ganito kami. Thank you. Appreciate kung ano yung naitulong namin sa isa't isa. Aminado din naman ako, may naitulong ba kasi? Oo naman. Yes! Yun na nga. Gusto ko sa'yo. So, suma total, ako yung una nag-impluwensya sa'yo. Yeah, exactly. Tapos, ang maganda doon, kaya yung sinasabi kong kaibigan na magtutulong sa'yo pataas, ito yung tinan yung nangyaring process tinesting ko siya. Nakinig ako ng podcast, tapos, nagbasa ako libro. Tinitingnan ko kung ano yung magiging tingin niya sa akin, maging weird ba ako, or like makikita niya ako as someone na, asset to Kung hindi niya ako nakitang asset, okay, so, hindi tayo match na frequency. Diba? So, okay, you're a good friend, pero hindi ko yung tipong makasama ko pataas. Diba? Or hihila, katulong kong hihila pataas. Then, buti lang, thank God, unti-unti niya na-adapt yung ginagawa kong routine nun. Diba? Which is, ako na yung naka-adapt, hindi niya na nagawa. Ngayon, yung na-adapt niya na, na-adapt ko na. May shit na nangyari sa buhay ko. Shit happens. May shit happen na nangyari. Hindi naman tayo laging puro masaya lang. May mangyayari din sa buhay natin. Hindi sinasabi kong gulo ng buhay, diba? Minsan nasa taas ka. Which is maganda para sa akin yun. Kaya, yung topic natin, bakit importante ang break? Sa akin, kaya ano tayo, balance sa'yo, hindi. Sa akin, importante. So, ito dito, okay, so, hindi ko na itatago, So, yung nangyari shit na yun sa akin, so, timing naman sa topic natin ngayon, is I had a breakup. Hindi na siya bastang breakup, man. Yes. Like, sobrang lala nung nangyari doon, to the point na... Hindi namin ini-expect. To the point na... Sorry man, I don't mean to be harsh. Okay? And wala kami intention sa... Hindi na ako, ayoko nang umatake pa sa ibang party, pero to the point na ayoko kong ituring yung past relationship ko na ex. Tama. Like, kung magkukwento man ako, sabihin ko lang past relationship, pero hindi ko tatawagin na ex kasi sa sobrang lalanong ginawa niya. Diba? Alam mo naman yung kwento, diba? So matotal is cheating. Cheating na, hindi lang basta-basta ang cheating, guys. Guys. What the fuck ka? Eto, itatanong ako sa'yo, friend. Ba't ka nag-stay kung alam mo masasaktan ka na? Nung time, gaganda ba natin? Okay, tanongin mo muna. Tanongin mo muna. Sige, tuloy mo yung tanong mo. Ba't ka nag-stay kung alam mo masasaktan ka na? Di ba nung time na, pre, di ba nagkikwento ka sa akin? Before ka pa mahuli. Before ka pa mahuli. Pero, nung nagkakalabuan mo. Kasi may tiwala kasi isa. Nagkakalabuan. Yun, kasi nung medyo nagkakalabuan kami, nung medyo nagkakaroon ng ibang attitude yung naging past relationship ko. Siya sabi niya sa akin na, pre, wala na yan. Pre, parang nagkikit na siya kasi based on your... based on sa experience niya. Tapos based on your story, na parang hindi na ako kapani-paniwala na parang paniwalaan pa yung sasabihin ng girl. Kasi, yun. So, yun. Ako, hindi ko tinake yun. Kasi para saan, ang dating nun negative eh. Like, yung parang... wala naman akong concrete evidence, di ba? Wala akong concrete evidence pero ito ang galing, yun ang nakita ko sa'yo, pre. Hindi ka naniniwala sa mga sasabihin. Hindi ako napapaniwala agad. Mo yung sarili mo. Pinapaniwala mo kasi wala pa naman din evidence. Kasi ito yun tingnan nyo kung kinagat ko yung sinabi niya kaagad, diba? Tapos ay pag-break ako kasi nadala ako nung sinabi niya. Magkakaroon ako ng what if. No what. Diba? Ayoko nun. Ayoko magkaroon ng what if sa buhay ko. So,
it's better for me to find out kung talaga bang nag-cheat, di ba? Pero nung time na yun, wala talaga sa isip kong nag-cheat siya, man. Kaya ito nga yung... Sabi ko sa'yo, di ba, hindi pre, ano lang, parang magulo lang yung isip niya ngayon. Ginawa yung sabi ko, dinetepensahan ko pa. Magulo lang pero isip yung sa kwento mo, di ba, ano? Kaya, ayun nga, pre. Ano kwento? Yung sa kwento mo na, ayun nga, parang... Sige, wag ka mag-block. Pwede ka naman ikat yan ko sa wag mo na i-block. Wag mo na i-filter yung sasabihin mo. Kasi pwede mong ikat yan. Nagbibigil ako eh. Nasa akin ang kapangyarihan. Sige na, ebidensya. Joke lang. Ano tayo mo? Yung, parang, ano eh. Sige, ilabas mo. Tiwala mo pa din sa sarili mo na hindi to mag-cheat kasi mahal ako neto. Ganun tayo eh na... And ayoko mag-isip ng masama sa kanya. Tama kasi... Not unless talaga may concrete evidence na ako. Which is nakuha ko yun. Nakuha ko yun. Ano na tayo doon, pre? Mamaya na yan. Move on muna tayo. Move on muna tayo. Sige, so... Yung tanong ko, pre, bakit ka nag-stay kung alam mo masasaktan? Ayun gusto ko malaman. Una, hindi ko alam na masasaktan ako. Tama eh, no? Kasi wala pa ding evidence. Hindi ko pa ma-find out. Hindi ko pa alam eh. Like, sinasabi mong alam mo na masasaktan ako, hindi ko pa alam actually na masasaktan ako. Like, ang nasa isip ko noon, kaya pa i-solve to ng communication. Kaya pa i-solve to ng communication. Kaya pa. So, hindi ako na hope. Kumbaga, yun. Kaya ako nag-stay. Pero syempre, meron din akong, kumbaga, sa mga traders dyan, sa mga nagte-trade dyan ng stocks, ng crypto, meron tayong tinatawag na cut loss. Cut loss. Yung cut loss na yun yung indication mo na pag bubunta dito sa ganitong level, sa scenario na to, okay, parang stop loss. Yung stop loss. Stop loss, di ba? Pag pumunta sa... Ikaw nagsabi sa akin. Stop loss, di ba? Pag pumunta sa invalidation level yung scenario, okay, I'm out. Na may evidence na. I'm out. Stop loss na. Kung baga may concrete evidence ka na lupit ng example mo, pre. Yun na, di ba? Analogy. Trading. Uy, gago, di biro. Hindi, dami ko talaga natutunan din sa'yo. Parang in-apply mo yung pagiging trading. Magkakaroon ko ng episode dyan, guys. Abangan nyo. Magkakaroon ng special episode dyan sa mga natutunan ko sa trading, like about psychology, mindset, and everything na seryoso. Sobrang juicy matutunan ko. But anyways, sige, move forward. Okay, guys, break muna tayo. Hello guys! So if you're watching this episode at nandito ka pa, maraming salamat sa pakikinig sa amin. Sana matapos mo tong episode na to. So, habang naka-break time kami, gusto ko lang sabihin na konting disclaimer lang na lahat ng mababanggit namin dito is solely for entertainment purposes only, okay? And ito ay base lamang sa aming own views and opinions and experiences. So, yung sa inyo, yung beliefs nyo, yung opinions nyo, maaaring mag-vary, and it's okay. We are all entitled to our own views and opinions, no? So, hindi naman namin sinasabi kung ano yung binanggit namin, dapat ganun na din sa inyo. So, ayun lang, share lang naman namin yung mga kwento namin dito, mga gusto namin ipamahaging value na we think is helpful. And if you think na medyo against kayo sa mga nabanggit namin, then let us know din naman, no? In a constructive way naman sana, di ba? So, ayun. We're open for learning din naman, no? Yung mga views and opinions na meron kami ngayon, maaaring mag-change din yan sa future, depende sa situation. So, ayun lang. And thank you so much for your support. Balik na tayo sa podcast. Thank you. Okay, and we're back again, guys. So, nag-wee break lang muna kami, guys, no? Medyo naiihina, guys, na. Okay. So, let's move forward. Break tayo sa game, no? Sige. Ano yung natin pinag-usapan? Biggest win. Oo, biggest win. So, nabanggit mo na is yung... Ikaw, tapos yung gumraduate ako, tapos yung biggest win, yung... Hindi ko pala nakwento, biggest win din sa akin yung nagkasakit ako. Biggest win, no? Pre, yung nagkasakit na appendix. na-appendix. Doon ko na-realize bakit? Pasadahan natin na mabilis kasi naka-almost 30 plus minutes tayo. Wala pa tayo sa mismong topic. Ganito, kaya akong naging biggest win yung nagkasakit kasi dito pumasok yung realization about life. Habang nandun ka sa kama ng ano, habang nandun ka sa kama ng ospital. Siyempre puta mo, nakapag-internet ka ba? Nakapag-cellphone ka ba? Wala, pre. Doon ka talaga mapapaisip ng malalim. Tapos ganito na bali 1 day din ako hindi kumain. Siyempre yung yung utak ko parang nabubugnot na, nagagalit na kasi ikaw ba naman isang araw ka wala kain. Hungry ka na, Hungry tapos yung inis mo pa, yung ganoon tapos yun.
na ang hirap pala magkasakit. Tapos buti na lang nandiyan yung family ko. Thank you, Ma and Pa. Thank you so much sa inyo. Inalagaan nyo ako again. Move forward. So, ito pasadahan na natin mabilis. Ano naman yung naging biggest loss mo na 2023? Baka meron tayong matutunan dyan na kahit pa paano. Biggest loss ko para sa akin. Kasi hindi ko tinuturing na biggest loss yung mawalan ako ng girlfriend o mahal sa buhay. Ang pinaka-biggest loss. Talagang pinagyabang mo pa. Oo. Pinagyabang. Talagang okay lang sa akin yan. Okay lang sa akin yan. Right? Matibay to. Ano lang, sa experience lang. Pinaka-biggest loss ko, parang yung parang masyado ko in-enjoy yung 2023 ko. Parang hindi ako nag-focus kung ano yung gusto ko sa buhay. Parang, okay. Parang, yun nga, ipag-usapan natin kanina kung paano kita nakilala. Yan. My point is yung parang nawala ako sa sarili ko. Nawala ako dun sa gusto ko para sa sarili ko. Gusto kong makatulong sa family ko. Yung gusto kong maabot pangarap para sa akin and sa also family. Hindi mo naisip yun. Oo, yung parang inisip tabi ko. Yun. Pero naisip mo na nakilala mo ako. Yes! It is marinig ko! Yes! Yun ang gusto ko marinig. Yan. Yun naman, guys. Baka sabihin nyo, guys, baka sinasabi nyo, magjowa kami. Baka manisip nila, scripted to, pre, baka naman sabi nilang, baka sabihin nila, sabi ko, sabihin mo, pinagbabalaki mo. Mga bakla na kami ulul. Hindi, pero legit hindi ko sinabi sa kanya ipagmalaki mo. O puta, wala nangyaring ganun. Papakita ko sa inyo yung naging chat niya sa akin na nabanggit ko kanina. Ito, lalabas yan. Yan. Yung naging chat niya sa akin yan last December, I think, kung di ako nagkakamali, na pinost ko pa yan sa story ko kasi sobrang naging, nakataba siya ng puso, sa totoo lang, makareceive ng ganong message na parang ko naramdaman yung alam mo yung mga coach, mga mentor, di ba nakaka-receive sila ng gano'n sa student sila? Like, gano'n yung naramdaman ko na, anong kabaitan ang naidunot ko ba? Puro paggagago lang din naman yung tamang gago lang naman. Anong kabaitan ang naibigay ko dito. Pero which is may naka-appreciate ng which is thank you so much for it. So yun, let's move on na tayo sa topic natin. Sorry guys, medyo napatagal tayo. Kaya na in-stop ko, alam ko nasa 33 minutes. Ay, nasa 36 minutes na tayo. So, I hope nandito pa rin kayo. Tapusin nyo guys. Tapusin natin kasi sobrang excited kami sa topic na to. Kaya na pala sa sasakyan. Gusto na namin simulan. Kasi, ang tagal namin din nagkita. Almost 1 month din, no? Almost 2 months, ganun. 2 months din pala, no? Kasi napunta siya sa ibang kabilang planta Sa may Santo Tomas siya nakadestino So, hindi na kami nagkikita talaga actually. And naging busy na rin siya talaga. Pag nagkita kami, para kaming yung parang Wild Dogs. Yung naging influensya ko sa kanya nung back in October, I think. Parang napunta na siya sa sobrang in the zone na siya ngayon. Yan. Hindi ko na siya makausap, men. As in, busy na siya sa... Ito, pre, may tanong mo. Paano ka nag-umpisa mag-podcast? Yun. Sino ba yung nag-influence? Ayun. Okay, good. Buti nabanggit mo. So, kaya nabanggit ko sa kanya sa sasakyan na isa siya sa mga major factor. Gusto ko rin malaman nyo sa mga major factor kung bakit ako nagpa-podcast ngayon. Yeah. Kasi, ang tawag dito? Napaisip ako ng malalim dun pre sa chat niya sa akin bago matapos ang 2023. Kasi, di ba yung parang sinabi ko sa'yo, pre, nagsisimula na ako mag-business. Di ba? Yung parang, nagtitake action na siya. Ngayon, kaya dun ako parang minaka-appreciate ng ginagawa ko. Kaya dun ko siya pinush na, sabi ko, pre, message ko sa'yo, pre. Ang sabi mo sa akin, ito simple lang. Sa office pa ako nito panggabi ako nito, pre. Sige. Sabi mo sa akin. Wala na tayo na, no? Hindi na tayo. Okay, context lang. Before kami mag-chat nito, nagkasama kami kasi nung birthday niya. Tapos, doon napag-usap kami, ano yung goals namin for 2024? Ano yung mga plans namin for 2024? Yung nanood kami ng concert ni Al James. Yes. Yun. Tapos, dito, yun nga, nabanggit ko sa kanya na gusto kong mag-start kahit pa paano ng online presence. Start lang ng online presence. Then, ano nangyari, marami rin nag-push sa akin. Kasi, okay, to give a little context lang, nung may nangyaring shit sa buhay ko, nung araw na, nag-vent out ako sa IG story ko.
Parang dun ka nag-rant no? Hindi siya rant na parang squammy. Oo. Tama ba yun? In the good term naman yun sa'yo. Ano siya kumbaga parang yung problema, ginagawa kong entertainment. Sa mga nakanood ng IG story kayo, sa mga nakisubaybay sa chismis talaga na yun. As in, takina pa rin nung iniisip ko kami kung sikat akong tao, big break ko yun. As in, yun yung naging way ko of, brushing off the problem. Hindi ako like, in a squammy way na gano'n. Kung mapapanood yun, it's in an entertaining way siya. Like, ayoko nang buhatin yung sarili kong bangka. Basta hindi na mahalaga yun. Basta ang nangyari nun, is, after nun, ang daming nag-suggest sa akin na mag-podcast ka kaya. Tapos, ayun, nung chinat niya ako, ano yung message you say nun? Yun nga, sabi mo, pre, kailan mo sisimulan yung goal mo? Sabi sa akin. Actually, na-pressure ako. Ano yun? December? Bago matapos yung 2023. Tapos nung 2023. 2024. 2023. Nung natapos na yung 2023, ayan na, nung January na, mag-uumpisa na siyang bumibili ng mga gagamitin sa podcast. Parang nag-hassle na din. Parang sa akin kasi na parang may nagtulong din ako sa'yo na parang push din kita. Na-push niya. Kumbaga, yun siya sabi ko naghatakan pataas. Kami kasi yung dalawa na... Na-implementasyon ko siya, then in return, nung ako na yun nawala sa routine ko, ako na yun nawala sa binil ko habits para sa sarili ko, andyan siya na i-push ako pabalik. Thank you. Diba? So imagine, kung hindi ko ginawa yung testing na manood ako ng makita ko ng podcast. Hindi kami ganito, di ba? Siguro hindi ako nagpa-podcast ngayon kasi walang nag-push sa akin. So yung simpleng tanong niya sa akin na, pre, kailan mo sisimulan yung goal mo? Actually, na-pressure ako noon. Na-pressure ako, napaisip ako na, shit, parang kasi iba yung goal na naiisip mo lang gawin Unlike sa may plano ka nang gagawin mo talaga. So, nung chinat niya akong ganun, doon ako nagkaroon ng plan na, shit, tara na, huwag na natin i-delay ito. Yun yung natutunan ko din kasi once na dinelay mo yung plano mong gawin, most probably, di mo na siya gagawin. Parang no? Parang mauudlot na yung... Kaya yun, ako kasi kapag yung may tinulong sa akin ng tao, gusto ko din ibalik kung ano yung itulong sa akin. Kaya ako nun, salita lang naman yun, pero makakatulong sa kanya yun kasi kilala ko to Once na yung parang salita ko lang, makakatulong para sa kanya. Kaya nga. Sige, enough na tayo sa pagpapakilala, pre. Butik na another 10 minutes na naman nadagdag. Okay, so it's okay lang. Let's go straight into the topic, guys. So, bakit mahalaga ang breakup? Pero bago natin sagutin yung tanong na yun, gusto ko munang tanungin, nakailang girlfriend ka na ba? Ito yung ayaw kong Kaya tanong sa akin siguro, sama Puppy Love? Hindi, girlfriend with label lang. Girlfriend with Puppy label. Love, pero puta, baka naman grade 4 pa yan Hindi, may Puppy Love na, kaya yung parang, sige. Kasi, sama ko na yung kahit 1 month lang. Sige. Mga 5 siguro. Di ba? Siguro. Parang more or less. More or less. Anong pogi mo naman, pre? Hindi naman tayo. Makaklassify mo ba yung sarili mo as matirik sa babae? Hindi, pre. Hindi naman ako pogi. Hindi rin naman ako Hindi. Magaling lang ako dumiskarte. Yan, yun. Madiskarte ka ba sa babae? Madiskarte lang talaga ako. Yun yung di ba sa akin nagtatanong, paano mo nakuha si ganyan? Paano mo nakuha to? Pogi mo naman. Madiskarte lang tayo. Dapat, forma din. Pero ayun, nasa lima. Meron ka bang nasabi mong totga? Parang, totga. What do you mean? The one that got away. Alam mo ba yung totga? Yung parang sayang. Yung parang... Sayang? Actually, lahat sayang. Alam mo kung bakit? Ako sayang kasi nag-break kami kasi ako kasi kapag nag-jowa ako, ang inisip ko na yung for the long term. Hindi na magbe-break kasi sayang, pre. Sayang. Hindi, kasi syempre may matitimbang mo naman yung bawat naging girlfriend mo ganun. Merong sobrang special. Tapos may binigay din sa'yo si Lord para mo lang na para matuto ka. Pagkakamali mo. Meron ka bang someone dun sa mga naging ex mo na parang naging sayang, ganun? Parang kung bibigyan ka ng chance, babalikan mo ba ngayon? Oo, meron. Yung last ex ko. Yung last end. Parang nalilito na siya sa numbers nalilito na po. Yung ex ko nung 2020.
Bakit? Kasi Siya nag-stand out among the rest? Siya nag-stand out kasi siya yung matagal na nakilala ng family ko. Siya yung kasama ko rin din siya sa bahay, gano'n. Ang dami na namin pinagsama, ang dami ng memories. Which is okay. Siya ba yung pinakamatagal mo? Oo, pre. Siya yung pinakamatagal. Siya din yung dahilan kung bakit ako ganito, kung bakit ako nakakatawa. Ano yung ganito? Dapat malapot no? Pero ako tantuwa no? Hindi. Ganun. Thankful ako kasi nakilala ko siya. Kamuli dahil nakilala ko siya. Ano nga yung trait na meron siya? Ano yung nakita mo sa kanya, hindi mo nakita dun sa iba mong ex? Hindi siya kasi yung nagparamdam sa akin na importante ako, na parang kamahal-mahal ako, gano'n na... Iba yung... Basta in short, iba yung naging way of pakikitungo niya sa'yo. Oo. Compared dun sa... Kaso, yun nga. Kaya kami nag-break. Hindi lang sa pagkakaintindihan o gano'n. Okay. Nung magkaiba ba yung... Let's say, ilang taon ka ba nagkaroon ng first girlfriend? First girlfriend, puppy love lang eh. Puro grade 8. Grade 8? Ito yung mga ano ka nun, 14? 15. 15? Pero sabi mo bang iba ka dumiskarte na ngayon kumpara nung pre. Oo, pre. Dati kasi yung parang ano lang parang wala pa akong cellphone nung dati, pre. Oo. Ikaw ba may cellphone ka na nun? Oo, meron ako cellphone nung dati, grade 8. Wala pa akong cellphone nun, pre. Cellphone pa nun. Keypad na kikiram lang. Nakikiram ka. Ito ako. Bakit? Nung nandiligo, tinatakas ko yung cellphone nila. Para may everything for love, no? Everything for love. Yun, gagawin mo para sa love, no? Yun, tatakas mo yung cellphone ng mama mo para may text lang siya, para magkita kayo. Yun, tapos... So, yun naging diskarte mo dati? Oo. Naligaw ka ba nun? Actually... Or like, mutual feelings lang tapos nagkaroon mutual feelings lang tapos nagkaroon ng spark yun. Yung kasi madalas during those age, no? Yun yung madalas na... Yung parang napapansin ko ngayon, hindi na go to slow, go to fast na ngayon. Ano go to parang, fast? I mean, yung gusto nila sa mabilisang... ngayon. Oo, diba? Napapansin mo ba yun? Oo, like, ako, experience ko. Hindi kayo diba? Wala naging niligawan. Ito medyo nakakayaman aminin, men. Ganun din ako. Di ba inamin ko sa'yo na wala nangyaring ligawan sa yung sa last 2 ex ko. Hindi ako nahihiya dun sa walang ligawan na naganap Kasi anong nangyari nun, hindi naman sa pagmamayabang like hindi ko pinapabango yung pangalan ko. Ang parang nangyari kasi nun, pre, siya yung nanligaw sa akin. Oo. Though not in a formal way, like kung titignan mo na naging flow ng conversation, siya yung nanligaw sa akin. Pogi mo pala, pre. Imagine, pre, sinabihan niya pa ako ng, please, let's make this work. Alala mo yun? Ha? Okay na naman, siyempre, pre, kilig moments. Kilig moments. Kahit na pangit yung ginawa niya sa akin, pre, itinitreasure ko pa rin yung magagandang alaala namin. Yan. Uy, hindi ako nagtapo ng mga gamit namin, Uy, parang ako din, pre, di ba, sabi mo. Tinago mo lang. No, sabi mo sa akin, pre, ba't hindi mo, tinanong mo ako. Ikaw ba, pre? Di ba, tinanong mo ako na, pre, kung magbe-break kayo. Oo, tatapon mo ba yung... Tinapon mo? Hindi, nasa bahay pa din. Sa akin, hindi ko tinapon. Picture ng namin dalawa. Kasi, sa'yo muna. Kung bakit hindi ko tinapon? Yes. Dito, at some point, we had good moments din naman. May good moment, karoon kami ng good, genuine. Yeah. Everything was real. Yan. Kahit pictures, pero hindi ako nag-delete. Nag-delete ako sa camera roll ko, pero kasi nakabackup naman yung sa Google Photos. So, pero hindi ako nag-delete kasi yun yung mga good times, diba? Good times. Even though pangit yung nangyari sa dulo, let's still not forget the good times that we had, diba? So, ayun, ano pinag-uusapan natin? Basta ayun, hindi ko tinapon yung mga like... Ako kasi yung picture na, kaya ganun, pre, tinanong. Kasi yung mga picture namin, dalawa, hindi ko pa na rin natatapon yung last 2020X ko Hindi ko pa tinatapon yung picture si pangatlo ba yan? Gogo. Ano mo 2020 pa? 2020, si ano lang, parang... si pangatlo, sorry. Ayun, hindi ko tinapon yung mga picture namin dalawa. Kasi ang sarap balikan ng moments na pre, yung parang mapapatawa ka na lang. Yung parang, ang saya nung ganitong araw na... ako rin kasi let's say na yung parang, sarap balikan ng moment na
Na in love ka sa gantong tao. Na kahit masakit para sa akin, naiwan siya. Shit! Hindi, tsaka ano kasi, mas sentimental akong tao. Mas sentimental value akong tao. Same. So, I really cherish those good moments na kahit pictures di ko tatapon. Pero may ibang pre may ibang nagsusunog, no? Oo, may ganun. Pero di mo naman sila masisi kasi kaya nga. Iba-iba yung degrees of the way we handle pain. Iba-iba tayo magmahal. Yung parang sa sarili nila, mas nakaka-move on sila dun sa kung ba't nila sinusunog yung mas nakaka-move on sila. Oo. Mas kung ba't nila ko. Mas andun yung, kumbaga, yun yung healing phase nila eh. Tayo, may kanya-kanya tayong healing, pamamaraan ng healing. The way of healing. So, ayun, matanong ko lang, since ikaw marami kang experience sa love life. Love life. Sa experience ba, ibig mo sabihin? Hindi. Off-cam. Diba, nabanggit mo, nagkaroon ka ng 5 ex. Okay? Na, tingin ko, hindi lang 5 yun eh. Kasi di ka pa sigurado eh. More or less. So, sabihin natin, experienceado ka na. Pagdating sa break-up. Ganyan. Hindi naman ako experienceado. Parang may alam lang kung ano ba yung na-experience ko, yung pwede ko ma-share sa kanila. Yun. Sa tingin mo, ano yung factors kung bakit nagbe-break? Ayan, nung gusto kong itanong sa akin question. Okay, tuloy mo. Kasi nagkaroon ka ng 5, di ba? 5 ex. Bakit yung iba? In your experience, ano yung mga nagiging factors kung bakit nagbe-break ang isang couple? Isang couple, walang tiwala sa isa't isa. Kung ikaw, pre, di ba pag wala kang tiwala sa partner mo, anong nangyari? Parang selos kayo na selos sa isa't isa. Yung parang gano'n, nasasakal na kayo, yung parang dumating kayo sa point na parang pinagbabawalan mo na siya. Yung gano'n. Ako, hindi ko naman na-experience yun. Kaya hindi ko makarelate. Hindi ko na-experience yun kasi... Na-experience na yung panay kami selos sa isa't isa. Yun yung thankful ako na hindi kami dumaan sa ganung Kung na mali pa lang pagbawalan yung dapat enjoy with the flow lang. Na pag mong pagbawalan kung ano yung gustong gawin ng partner mo. I see. Love your partner unconditionally. Tangin, ang ganda nun. So, ibig mo sabihin, so wala namang perfectong tao. Kaya sa tingin ko, kung ba't nagbe-break yung mga walang tiwala sa isa't isa, ang ganun. Kaya may mga ibang... Yun yung biggest factor para sa tiwala ako talaga. Di ba pre, nung nagtanong ka sa akin, bakit mahalaga sa akin yung... Di ba nagsinungaling? Di ba kanuwento ko sa'yo? Nagsinungaling siya sa'yo? Na kung ba't mahalaga sa akin yung... Kasi yun yung part nung trust. Kasi di ba, may tiwala ako sa'yo, ba't ka magsisinungaling sa akin? Siyempre, yung tiwala ko mawawala na kasi... Mapapabawasan yun eh. Diba? Kumbaga, yun yung trust na... Ang trust kasi pinaka-importante. Kala nila... Ang trust kasi, pag nabutas yan, bata ka pa rin yan. Kondom pala. Iba. Tama talaga. Bata talaga. Hindi naman siya. Ano bang flavor? Ang trust kasi, Trust condom pala. Ang trust kasi, pre. Pag nabutas, mahirap nang ibalik. Yan. Diba? Hindi mo na maibabalik sa dati yun. Talaga, tama. Diba? Exactly. Hindi naman buong bubutasin. Maging maingat ka. Diba? Good analogy, di ba? Good analogy. I see. Kaya mahalaga ang trust. Tiwala. May nagsabi din sa akin shout out Ma'am Rage na tinanong ko siya. Si Ma'am Rage yung... Okay, katrabaho namin. Ano tinanong mo? Tinanong ko siya kung ba't yung iba madalas nagbe-break. Simple lang, sabi niya, simple lang. Walang tiwala sa isa't isa. Hindi na sa Ang magandang siguro magiging advice dyan is yung tanungin mo yung parents mo. Look at my parents, pre, no? Diba yung yung parents kasi natin hindi hindi tawag dito, hindi pa sila hiwalay. Okay. Sama pa rin sila for ilang years na. 4 years na. Dapat kung gusto mong advice para sa pagmamahal, dapat tanungin mo yung family mo, yung parents mo. Sila yung parang best guide ba? Best guide. Kasi sila na yung may experience eh. Kasi ilang years na din kung sila. Kung ano yung mag-hold sa relationship. Kaya yun ang kasi ako dati
ina-advise ko ng magulang ko, hindi ako nakikinig. Kasi ako, parang hindi ako nakikinig, parang tingin ko nun sa alam mo na lahat. Oo, parang gano'n, no? Sakli pa. Madam, kasi naman din talaga tayo sa ganung pero, phase na ano eh. mali pala. Kaya, thankful ako na na-break kami kasi nalaman ko yung... Flaws mo. Yan, yung... Kung ano yung mga kailangan pang baguhin din sa sarili ko. Aminado naman na nagkamali ako. Marami din ako mali. I see. Tapos yung ngayon, pre, ang gusto ko lang kung bakit marami naghihiwalay, maraming ano, di ba, no? Oo, 2023, pre, putang ina. Parang, alam mo, ito nga, parang unti-unting lumalaki ngayon, sa may bago akin na yung naman. May bago na naman, si Bea Alonzo. Oo, nakikita ko lang yan. Yung 2023, like, di ko alam kung anong meron ng 2023, pero year of breakup talaga siya, men. Hindi, kasi bago ako maka-experience ng breakup, may tatlo akong kaibigan. Di ba, nung nag-break din kami, parang... Nauna ka nga. Ito nga, bago ako magkaroon ng breakup, may tatlo ng kaibigan na nagkwento sa akin, nag-break na sila. Una, ikaw eh. Tapos isa akong kaibigan na taga-school, tapos isang kaibigan na taga-dito. Tapos after nun, ako na pala yung susunod. Hindi mo naman alam, no? Kama na tinatanong mo. Pero parang binibigay na sa'yo ni... Senyanes. May senyanes. May sign na. Hoy, malapit ka na. Ikaw na susunod, ha. Hindi naman yung balita, lumalapit na sa'yo. Pero actually, naging biruan pa namin yun, ha. Di ba nung araw na yun, parang may parang may something na sa kanya, nag-iiba na? Medyo may nag-iba na dun sa... Tapos nung tinanong mo ako, pre, yung parang ang babaw ng breakup namin, di ba? Hindi lang nagkaintindihan, no? Yung parang hinayaan ko lang siya na... parang maging... Basta kung ano yung gusto niya. Oo, mag-grow. Kung paano siya mag-grow. Nag-focus sa... Sino ba nag-break? Yan ba yung latest new October? Sino ba nakipag-break sa inyo? Siya. Siya nakipag-break. Pumayag ako nun. Kaya, importante sa akin talaga yung breakup, pre. Kaya hindi ako takot mawalan, pre. Kasi every failure... Yan. English motivational video. Every failure. Wala na kasi. Ako nagtutuloy. Comes a lesson. Yeah! That's what I mean! Exactly! Sige. Lipat tayo. Matanong ko lang. Sa mga naging ex mo, meron ka bang na-experience na itong breakup to parang wala na lang? Meron ka rin ba na-experience na, shit, sobrang sad itong breakup nito? Like, meron ka bang parang experience na, ayun nga, breakup na wala lang or eto, sobrang sad. Bakit? Ano yung difference nung naging dalawa na? Sorry. Tangina, dalawang beses ko na nga inulit eh. Sorry ba rin? Hindi, eto, ulitin ko. Naka-experience ka na ba ng breakup na, shit, sobrang sakit, like, sobrang down na down ka. At isa ring breakup na parang wala na lang. Kwento ko muna yung pinakamasakit. Sige. Ito yung time na, di ba, nag-overnight tayo sa inyo, yung kakwentuhan natin. Si Papa? Ayun, Nakwento ko dun na, which is kinikwento ko naman sa'yo, na kung bakit ako na-depress. Ayun. Parang wala sa mukha ko na depressive. Konting context lang. Nung nag-overnight kasi sila sa amin, nagkwentuhan kami kasama tatay ko. Sobrang ganda nung naging flow nung usapan. Yun yung sarap i-podcast kasi sarap pala kasama nung airpot mo sa... Dahil matututunan. Doon ako napapaisip ng time na yun. Paano kung pina-podcast ko to? Diba? Ang gandang nun eh. Pero, the mention mo din doon na naka-experience ka na ng breakup na muntik ka ng magpakamatay, no? Magpakamatay. Ayun, ba't ba dumadaan tayo sa ganyong sitwasyon? Situation. Kasi may times na parang, alam mo yung sa sarili mo na yung parang wala namang kulang or wala ka namang maling nagawa or wala namang cheat na nangyari dahil dun sa breakup. Kasi yung breakup namin talagang hindi pagkakaintindihan lang. Talagang parang nasakal lang kami, gano'n. Pero nagkaroon ba na, kasi kayo na, sagot mo tiwala eh. Pero may tiwala pa rin kayo sa isa't isa. Or medyo na. Kaya ako nasabi siguro yung ba't yung iba naghihiwalay kasi lack of trust. Lack of trust. Tama. Yun kasi yung wala sa amin yun. May tiwala kami sa isa't isa pero parang din, may pagdududa pa din. Parang yung tiwala sa sinasabi niya lang. Parang pero ganun, deep inside, parang duda ako sa putang inong to. Parang feeling ko pag wala ako, may ibang nalaman ko nga tama yung overthink. May instinct, man. Instinct talaga. Tapos may napaginipan ako na parehas tayo. May napaginipan ako na parang napaginipan ko na lulukuhin niya ako. Ano nangyari, pre?
nangyari yung magkikit siya sa akin. Pero hindi naman kit, yung parang may kumausap lang sa kanya. Tapos Kita siya? Hindi. Tawag dito. Patay, nakipag-ano? Hindi, nakipag-usap din. Nakipaglandian. Ano huli mo rin? Oo, nahuli ko din. Huli o umamin siya? Hindi siya umamin. Nahuli ko lang din. Press tayo, inuwa ko lang din siya. Pag gusto may paraan. Buta ka na. Tapos sakit pala sa feeling. Pero totoo yun guys ako, hindi naman sa pinag-overthink ko yung iba dyan na nanaginip na yung partner din na naglolo ko. Pero na-experience ko din yan. Legit, kinento mo sa akin yun, di ba? Oo. During those times na kami pa nung nakapast relationship ko, nanaginip ako sa kanya 3 beses, no? At sa 3 beses na yun, 4 na beses. Yung unang 3 beses, cheating. Which is premonition na pala yun. Parang ano na yun, no? Parang sign na ni Lord, no? May sign na siya kanina, may sign na siya ulit, no? Ewan ko pero bilang ko sa daliri ko kung ilang beses ko siya napanaginipan. Parang alam mo yung deja vu? Oo, parang ganun. Parang nangyari na to sa panaginip ko. Eh di yung 3 beses na yun, cheating. May one time pa nga doon, akala ko totoo talaga eh. Pag gising ko, akala ko nangyari talagang totoo. Talagang nagko-compose na ako pre ng sasabihin ko sa kanya paano may pag-break. Kinento ko sa kanya yun. Ito tong, ano ko ba? Ano ko ba siya? Yung parang, ito kasing girl na to, parang sa mukha niya, hindi siya maglolo. Sino magtutukoy mo? Yung si girl na napaginipan mo. Sa past relationship mo. Sa mukha niya, hindi talaga maglolo ko eh, no? Akala ko nung una, di pala. Pero di nga, kahit yung mga kapag-ano ko pa, gulat talaga sila. Hindi kasi nasa mukha niya yung pagiging yung pala, experience pala natin na wala pala. Wala sa mukha, men. Kundi sa? Kahit gano'n ka-inosente yung itsura niyan. Oo. May mga matitino pa lang mga Wildcats? Di mo lang alam na pinagmamasdan kita. Tapos yun nga, nung panaginip mo, pre, no? Tapos, ang malupit pa dun, yung pang-4 kong panaginip, ito na yung last kong panaginip sa kanya eh, around Basta yun. Panaginip ako nung nagyoyosi siya. Sige. Nagyoyosi siya. Hindi namin, may usapan kami sa isa na ayaw namin sa nagyoyosi, ganyan, di ba? Tapos siya, napabarkada siya sa mga kaibigan na nagyoyosi. Pinibakmanak niya pa sa akin, pre, na pinipigilan niya magyosi yung mga kaibigan niya. Then all of a sudden, break na kami, inamin sa akin ng kaibigan niya. Nakasama niya pala magyosi yun. So matagal na pala siya nagyoyosi. Tapos dinideny niya pa. Dinideny niya pa sa akin. Inamin ko siya, nung nanaginip ako nun, kinabukasan sinabi ko sa kanya, sabi ko, biniro ko siya, nagyoyosi ka ba? Kasi parang totoo talaga, men. Parang totoo talaga yung panaginip ko na yun. Anong nanaginip ka? Nanaginip ko. Talagang breakfast mo? Tatanungin mo siya. Talagang video. Parang parang di mawala sa isip. Parang totoo Ang sakit ko malaman na. Tapos di yung kinonfront ko siya, hindi daw. Kasi sige, hindi. Okay, naniwala. Sabi mo kasi wala nang ebidensya eh. Tama lang. Pero then, nalaman ko, after quite some time, na totoo pala. Diba? So, parang may something sa, trust your instinct ba? Trust your instinct, pero, wag basta-basta, wag padalos-dalos, kailangan mo pa rin ng concrete evidence. Kasi pag padalos-dalos ka, parang may magagawa ka pang. Hindi, at saka pwede kang mabaliktad nun eh. Tama. Imagine, instinct mo lang yun, wala ka pinangahawakan ng ebidensya. Hanggang sa magkaroon ka ng ebidensya. Dapat meron ka muna ng evidence. Evidence is the key. One thing of learning yun. Sa'yo, kwento pala muna, pre. Paano nangyari yung worst breakup ever mo? Pre. Paano siya nangyari? Nangyari to nung yung nangyari sa'yo, nangyari din sa akin. Yung parang, ayoko tayo mag-break kasi para sa akin ang sakit, pre. Kung parang iwan ka ng nakakasama mo. Ang tagal ko na kasi nakasama siya. Parang sayang. Kano ba katagal nun? 1 year, pero yung 1 year na yun, yung parang sulit na sulit. Sulit talaga na sulit. Parang hindi siya, yung pakiramdam hindi 1 year. Hindi. Parang ganun. Yung pala, makikilala mo yung taong, yung partner mo, kapag yung matagal na nagsasama, yung ganun. Tapos, hindi, paano ba nangyari yung breakup nyo? Yan ba yung may nag-chat sa kanyang guy? Tapos... Hindi. Kasi yung ipupuntahan ako na gala.
Tapos, nagalit siya. Sige. Yung nagalit siya na. Ayoko na kasi makialam sa kanya, pre. Ang gusto ko lang iparating na thankful ako na nakilala ko siya. Sige. Kasi kung hindi ka komportable, kwento okay lang din naman. Pero, sige, ito na lang. Hindi ko na tatanong detalye. May ano na kasi siya, yung parang, may sariling buhay na siya. Masaya na siya. Yung parang, ayoko na yung pakilman yung buhay niya. Gano'n. Kaya kwento ko na lang kung ano experience ko. Yun nga tinatanong ko. Kinakwento ko lang kung ano, yung... Tapos nga yun, yung pinaka-worst breakup ko, yung ano, pre, yung parang doon ako natuto mag-inom. Yung parang nadadown na ako. Parang yung alak basta lang. Basta ikwento mo yung worst breakup mo na nagkaroon ng bad effects sa'yo, na malala. Yung bad effects, pre, yung hindi ako kumakain. Dumating sa point na pagising ko, yung inaanod ko yung alak. Yung parang kasi yung alak yung ano yung makalimot. Tas dun pala, pag hindi ka kumakain, pre, mawawalan ka ng gana. Yung parang... natural. Wala kang energy. Wala kang energy. Tapos yung... parang mag-hallucination ka, pre. Tas yung utak mo, parang... may isip mo na magpakamatay, ganun. Pero hindi ko ginawa, masakit. Negative thoughts. Negative thoughts. Ano yun? Spiral loop of... may term sa ganun Basta yung papasok ka na sa loop ng negative thoughts. Negative. Kung sa simulan. Kasi, kung katulad ng ginawa mo, yung go with the flow ka lang, enjoy mo lang yung breakup niya, wag mong masyadong damdamin sa akin kasi dinamdam ko, pre. Hindi po wala akong makausap, wala akong makasama, wala akong mapagsabihan, parang ganun. Like, ano ba yung nagpalala? Ano ba yung cheating incident? Ay, hindi. Paano nangyari yung breakup na yung worst breakup? Paano nangyari? Ang nangyari siya nung hindi kami nagkaintindihan. Kasi ang nangyari nun, pre, nasasakal na talaga ako. Nasasakal ko na din siya. Inaamin ko din naman. Parang, kasi ano sinasabi niya? Choke me, daddy. Gagawin din. Iba pala yan. Hindi nga side, tapos pre, yung kasi kami, pag gagala kami, pre, naranasan ko to. Yung pag tumitig ako, magsiselos na agad. Ba't naman kasi tititig sa ibaba? Puta ka naman, mali ka din lang. Sa'yo mo titig May ganun tayo. Huwag mo na ako idamay dun. Hindi na madami ito Napatingin, hindi napatitig. Napatingin lang. Alam nga naman, diretso ka lagi sa tingin niya. Okay, napatingin. Alam nga naman, iba yung tingin sa titig, ha? Yung maglalakad ka, nakagat ka na sa kanya. Hindi, napatingin, hindi titig. Tapos nung araw, kasi nakasama ko na siya sa isang bahay. Nagtawag dito, may tawag doon, di ba? Live-in? Nag-live-in kami na. Inong agong bata mo pa mag-live-in ba? Hindi naman nung yung as in live-in na para mag-asawa. Madalas mo lang kasama sa bahay? Oo, may bahay naman sila. May napapunta ko lang, yun. Tapos doon ko nalaman na, doon yun nalaman yung good side and bad side nyo ng isa't isa. So, anong hindi nyo pinagkaintindihan? Ayun lang. Ano yung nag-trigger ng breakup? Yung trust. Trust talaga, pre. Tiwala sa isa't isa. Kasi... nabutas na. Oo. Patay. Patay, hindi nagtayo. Hindi, ano yung nagpa-weekend ng ano? Yun yung magandang tanong pala eh. Ano yung nagpa-weekend sa trust? Kasi syempre sa una, ano yun? Solid yun, maganda solid yun, maganda sa yun. una. Ano yung nagpa-weekend in the long? Parang nagtatamang hinala na ako sa kanya. Ikaw yung nag-start magtamang hinala. Tapos, parang ano ba yan? Hindi. Tapos nangyari, siya naman yung nagtatamang hinala na. Parang nag-backfire na. Backfire. Naging toxic. Yun lang yung pinupoint ko, naging toxic relationship. Kaya ako tinanong yung pre, kasi para malaman natin kung ano yung hindi natin dapat gagawin sa susunod. Ayun, pre. Diba? So, ang naging trigger ng worst breakup mo na na-experience mo ay lack of trust dahil nagtatamang hinala ka na sa kanya. Then, pares na kami. Then in turn, siya naman din yung nagtatamang hinala na sa'yo. Tamang hinala ba kami iba siya? Ganun? Yung parang kada papasok siya, yung parang pag hinala mo yung mga kasama mo sa work, gano'n. There must be something na reason kung bakit. Ba't ka napaisip ng gano'n? May nangyari ba? Kasi yung naisip ko parang madali siya makuha. Kasi madali ko siya nakuha. May tayo nun may instinct tayo, di ba? Dumating tayo sa point na yun. I see. Arang madali ko kasi, hindi kasi kami... Makes sense. Di ba? No? Madali mo kasing nakuha. So, deep inside, hindi mo iwasang isipin na baka madali lang dito makuha na kita. Kasi di mo pinaghirapan eh. Exactly. Hindi mo pinaghirapan. Pinaghirapan ko naman. Hindi, kasi pinaghirapan eh, madali mo ka nakuha. Pero gumamit din ako ng investment din na
I see. Pero yung sa the way ko siya kuha yung paibigan sa akin. Pero tingin mo ba mali ka dun? Oo, mali talaga yung ganun na... To be honest, ako, mali ako mali dun. din yung ganun na... To be honest, hindi ka dadaan sa... Hindi, ako... Slow mo na pagmamahal. I mean, yung parang dadaan ka muna sa pag... take it slow. Yung dadaan ka muna sa pagliligaw. Yung kilanin nyo muna isa't isa. Getting to know each other. Which is hindi na nangyayari ngayon. Talagang pukpukan na. Kaya dami na bubutas na. Hindi, tapos... yun nga din, masabi ko rin sa'yo na medyo may mali ka dun sa part na naisip mong madali siya makuha ng iba kasi di mo may iwasan eh. Di mo may iwasan. Pero, ikaw yung una na wala ng trust. So, total. Yan, tama. I see. Ako yung nawalan ng trust para sa kanya. Kaya din siguro mabigat sa'yo. Sobrang bigat para sa'yo kasi alam mong ikaw yung at fault. Tama ba? Tama. Pero kung siya yung at fault, alam niya din naman yun na ako yung nagkamali. Aminado naman ako. Hinabol mo? Oo. Naranasan ko yung lumuhod. Lumuhod? Pre, as in. Puta ka na, di ba ako nakarinig ng break sa mga kaibigan ko na may lumuhod? Pinaglaban ko yun. Pinaglaban ko. Kung mag-stay ka lang sa akin, patutunayan ko yung sarili ko. May dadating lang siya point na gano'n. MK to pa! O sige, paano ka lumuhod? Kasi dati siya lumuluhod sa'yo. Talagang, yung parang may nakakausap na din siya. Ako, pinipilit ko pa din yung sarili ko. Alam mo na may nakakausap na siya? Oo, may nakakausap. May nagsasabi din sa akin ng parents niya. Kasi, close ko din yung parents niya. Yun. Tapos naranasan ko na lumuhod, pre. Sabi ko, please wag mo akong iwan. Oo, nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng chance. Binigyan niya na ako ng maraming chance. Sa ubus na nung time na yun, ubus na. Naubos na din siya. Narindi mo na lahat. Oo, narindi. Minado naman na toxic ako noon. Kaya hindi pa naman din ako perfect, kaya... Okay, that's good. So, patanong ko lang, ano yung mga naging realizations mo nun? Ayun, dapat time na yun. Realization ko nung time na yun, dapat ang pinaka number 1 pala sa relationship, yung trust. Dapat, wag kang magtamang hinala sa partner mo. Kasi, nakaka-toxic yun eh. Oo, nakaka-toxic talaga. As in, tapos, nung breakup namin, parang naranasan ko kasi nun yung sakit pala mawalan, minamahal. Oo, yung gano'n. Pero in the good side, masaya naman ako ngayon. Pero yun yung realization mo talaga. It all boils down sa trust. Ang realization ko nun, wag mo sakalin yung partner mo. Hayaan mo siyang gawin ko ano yung gusto niya. Parang nasakal mo ba siya? Nasakal niya din ako eh. Which is ako naman nakagawa nun sa kanya. Sinakal ko din siya. Nasakal din niya ako. Yun, parang na-adapt niya na yung ginagawa ko sa kanya. Kaya ang pangit lang dun, pinatagal pa namin. Kasi binigyan niya pa ako ng chance. Dapat pala, hindi na. Kaya importante ang breakup. Kaya kung kayo, guys, pag binakikipaghiwalayin sa inyo, huwag niyo nang pilitin. Gustuhin niyo na maghiwalay. Kasi doon niyo malalaman yung tama at mali na ginagawa niyo sa relationship. Okay, that's good. That's good. Pero at least kahit paano, may natutunan ka dun sa scenario sobrang dami ko natutunan nun. Dami ko natutunan nun. Sige, compare naman natin dun sa breakup na parang wala na lang sa'yo. Bakit ganun yung naramdaman mo? Ito yung last ex ko. Di ba ka nang-talk sa'yo? Bakit wala na sa'yo? Napansin ko kasi, di ba? Nung parang wala lang to ha. Pero wag may kwento yung parang kinantok sa'yo. Sige. Actually, nakalimutan ko na yun. Pero sige, ano yung sagutin mo yung tanong. Ano yung naging factor bakit parang wala na lang sa'yo itong breakup ito? Kasi ayoko na ipilit yung sarili ko. Ang gusto niya nun, mag-grow siya ng sarili niya. Gusto niya maabot yung pangarap niya kasi nung kaming dalawa pa, parang may humahadlang. Parang nawawalan na siya ng time sa sarili niya. Time sa pag-aaral. Okay. So, conflict? Conflict. Tapos ako naman, siyempre, based on my experience, ayoko na ipilit yung sarili ko. Napagdaanan ko na yun eh. Masakit na para sa akin. Masasaktan lalo ako pag pinilit ko pa. So kumbaga, ito yung maganda. So, na-realize ko lang na mas logical ka na mag-isip this time. Kaya, hindi ka na masyado... Aminado ulit ako na
may mali din ako nagawa. Kaya ganun nung naisip niya, parang nagkulang ako. Kasi nung time na magbe-break kami, yun yung time na nagkaalala tayo, pre. Ito ko lang. Sige. Yung time na magkaalala tayo nun, ayun yung nag-focus ako dun sa self-development ko, kung ano ba yung gusto kong malaman na skills na gusto ko talaga. Like yung tungkol sa business. Nakatulong yun, pre, no? Tinan mo you kept yourself busy. Oo! Diba? Sobra, pre. Meron akong quote na narinig, no, na make yourself busy so you won't notice the negativity coming your way. Sarap so, sa pakiramdam. Yun yung, actually, isa yung sa napansin ko sa'yo na kung bakit parang wala na lang sa'yo yung breakup. Kasi, busy ka na sa fixing your own life. Yan. Diba? Yun, Busy ka na sa pag-chase ng development, sa pag-chase ng success. Yun. So, kumbaga, okay, sige. Ang parang naging split nyo nun is, focus ka na dyan sa way mo. Focus na. Let's grow apart na instead of growing together. Pero para sa akin, kasi masakit yun, pre. Kasi sabi ko nga kanina na masakit mawalan kasi yung gusto ko talaga yung long term na. Ayoko nung parang yung parang short term. Sure. Kasi sayang, pre. Piruin mo, nag-invest ka ng time, invest ka ng pera, imbis na i-invest ko sa business. Kaya ngayon single kami. Nag-invest na kami sa business, ganun. Okay. Di ba yung time and effort? Effort na... Ano rin yun? Tao dito? Sayang yun, pre. Ilang months ko din pinaghirapan ko din yun na siya, ganun. Na makuha yung loob niya. Mahirap kaya yun sa part na, kukuhanin mo yung loob ng babae. Pero at least this time pinaghirapan mo na. Oo, pinaghirapan. Mas fulfilling yung pinaghirapan mo. Pero ang lang sa akin dun, pre, parang eto na naman tayo, dumating na naman ako sa part na parang nagkulang na naman. Parang mag-question ka na naman sa sarili mo. Bakit ba ako iniiwan? Self-pity, bro. Pero ba't ba ako iniiwan? Pero wag mo na simulan. Pag nasimulan mo na isipin yun, ayun nga, hindi ko nga tinuloy. Wag mo na ito doon. Inisip ko lang na tama yung sinasabi mo. Sa akin din ngayon, ito, share ko lang din naman. So, it's been quite some time na din naman since nung na-experience ako ang breakup. Diba? Hindi ko itatago na nagkaroon ako ng bitterness sa sarili ko. Hindi ko itatago yun. I had bitterness kasi kung malalaman lang nila yung kwento talaga. Ay, sino ba naman talaga hindi mabibitter? Parang diba? Yung parang hindi tamang gawain ng babae. Fuck. Sorry for the term. Pero legit. Legit talaga. Kahit sino nakalam ng kwento, parang ano pa nga yung tao dito? Di ba maraming hindi siya sa nagmamalinis Oo. Guys, hindi may evidence kami. Basta yun. To the long story short, I had this bitterness. Nung nakilala mo ako, positive akong tao, tama? Exactly. Hindi ako kahit negative. Kung mapapansin mo, hindi ako nalalait ng ibang tao. Tama. Ay, pre. Diba? Napansin ko yun sa'yo. Hindi ako nalalait ng ibang tao. Kasi gusto kong i-adapt sa sarili ko. Kasi ako, parang observant akong tao. Yung parang kung ano yung makita ko mali, yun agad din napapansin. Dati akong ganun. Dati akong judger, kumbaga. Dati akong mapanlait. Saan? Sa ibang tao. Yung tipong... Malakas sa mga babae. Hindi. Basta malakas ako mang asar. Malakas ako man judge. Ganyan. But then, binago ko yun. Like, kahit yung birong insulting, ganyan, binawasan ko yun, tinapyasan ko yun. So, after nung shit na nangyari sa akin, I had this negative energy inside me. So, nagkaroon ako ng bitterness, ganyan. Pero ngayon, since ang pangit na may bitterness sa katawan, pre. Kumbaga, may hirapan ka mag-move forward. So, yung pag may bitterness ka sa katawan. Kasi syempre, at some point, alam mo yun, parang mapapaisip ka, maalala mo Maalala mo yung mga senaryo. Parang gato, may tinik na hindi kayang bunutin. Yun, di ba? May maalala kang senaryo na magpapatrigger sa'yo, may inis ka na naman, mag-guide ka naman, tama. I still have those things. Ngayon, minimized na. I'm good to say, minimized na. Ang hirap naman. At ang nakatulong doon sa akin, para ma-minimize yung ganong tinik ba, is, ayoko na lang ituon yung blame ba sa tao. Oo, sa tao. Kasi Ayoko na siyang
siya, ikaw, ba't ganyan ginawa mo? Ayoko na gano'n. Like, gusto ko lang siyang tingnan as a situation. Hindi rin naman makakatulong sa pag-move. Sa well-being mo. Hindi makatulong sa well-being mo kung sisihin mo pa siya, kung magdudwell ka dun sa tao na yun. Choice niya yun in the first place. Hindi, tsaka, mangyari ang dapat mangyari. Yan, diba? Hindi mo dapat i-blame. Like, which is natuto ko naman. You go with the flow, don't go against the flow. Yan, And ang gusto kong i-share din sa inyo is paano ko nakatulong din sa pagtanggal ng bitterness sa sarili ko is tingnan ko na lang yung situation. Hindi ko na tinitingnan yung tao na sa kung anong ginawa niya sa akin. Tinitingnan ko na lang yung situation sa kung anong nangyari. Na masasabi ko na lang na shit happens. Diba? Shit happens talaga na may mga bagay sa buhay natin na hindi kayang ipaliwanag ng diba? Ng siyensya. Pinuhay mo, hindi, pre. Kung may kakwento lang natin, hindi talaga tamang gawain ng babae. Ibang klase talaga. Ibang klase talaga. Doon ko lang nalaman na. May ganun pala, di ba? Damn! Ako din! Alam niyan nung mga nakanood sa story ko at sa mga close friends ko. Alam niya yan. Soon, ilalabas mo na. Hindi ka. Hindi na. Ayoko ng dapat na maganda. Ayoko ng ayun na namin. Tapos na eh. Diba? Ang gusto ko na ipamahagi ngayon is yung mga natutunan ko. Kung titignan mo, di ba? Yung nabanggit natin nun, may ganun palang babae. Oo. Kasi di ba? Kung titignan mo, advantage yun, ibig sabihin, mas lumawak yung kaalaman mo. Oo. Sa ibang culture. Puta, may ganung culture pala. Oo, na dapat hindi ka muna magtiwala sa kung ano yung itsura niya. Diba? Tama ko? Huwag mong ibahan sa... Pati dun sa sinasabi niya. Kasi, ginawa rin yung nga, actions speak louder than words talaga. Lopi verse. Talagang mas matimbang pa rin yung actions. Oo, yung actions. Pero yun nga, mas lumawak ako na sa isip ko na mamay ganito pala. At least ngayon, ngayon, mas magaling na ako mangilatis ng babae. Yan yung... Diba? Ito yung good effect ba? Good effect para din sa akin. Yung parang... Yung alam mo na kung ano yung red flag ng babae. Kung ano pa lang yung sinasabi. May quotes dun yung word down, parang mas mahal. Actions speak louder than words. Yun nga. Tama. Sorry. No. Pahirapan pa sarili mo Hindi, pero ayun nga. Ikaw ba, pre, anong naging biggest lesson mo? Like, sa sarili. Kumbaga, the way of... Yan, ito. Good question. Ito yung pinaka-biggest ko. Yung parang wag kayong mag-focus dalawa sa relationship nyo. Kasi pag nag-focus kayo, yung parang pag 1 year na kayo, parang mawawalan kayo ng spark para sa sarili, sa isa't isa. Kasi, you know what I mean, like, nakikits ko na yung pinupunto mo. Na, lagi kayong puro saya. Yung parang pakilig sa isa't isa. Kumbaga, i-grow nyo rin yung sarili nyo individually. In another way, like, kung ano ba yung pangarap yung dalawa. Like, na, kung anong mo din mo wag puro bebe time. Wag puro bebe time. Yung mga nakikita namin, tumapansin, puro bebe time muna kami. Wag puro bebe time. Kung isipin nyo rin yung future. Kasi, saan papunta parang. Nakikita kong problem ng mga ngayon, relationship, yung common problem ng mga matatanda ngayon money. Pera. Pera. Actually, nabanggit din sa kanya ng magulang ko na... Pati magulang ko din namang problema sa pera. Na malaking factor ang pera pagdating sa marriage. Relationship. Sa marriage. Kasi, sa marriage, tama. Importante naman talaga. Kasi, you can't live without it. Essential yun. Sabi nga ni J. Cole, kaya naman si J. Cole, di ba? Si J. Cole. That's my... You know? Sige. Taka na, Tagalog na. Sige. You can't take it when you die, but you can't live without it. Hindi mo siya Love yours. Love yours. You can't take it when you die, but you can't live without it. Importante siya. Kaya, kumbaga yung point mo is, dapat ang mindset nyo is be successful together. Be successful together. Mag-grow kayo parehas. Kasi pag wala yun in mind, wala in the long run, magkakaroon ng conflict dahil sa finances. Sa finances. Yung magpo-focus lang kayo dun sa kung ano yung ikakasaya yung dalawa. O yung parang gala tayo dito, yung ganun. Kasi hindi ko pa napupuntahan to. Imbis na mag-focus kayo dun sa kung ano yung growth nyo, yung sa self-development yung dalawa. Kung ano yung tama't mali na nagagawa nyo, na dapat
kinokorek nyo sa isa't isa. Di ba may ganun eh? Kasi yung iba parang inisis yung tabi na lang na like na... Yung iba kasi natatakot mangorek dahil baka... Mag-aaway na naman. Aaway na naman. Pero it matters kasi sa delivery. Delivery, tama. Sa delivery. May tamang delivery ng pangorek. Oo. Diba? Yun nga yung natutunan ko din sa love. Sa mga naging past relationship. So, okay. So, ito, pre. May tanong pala ako. Yan ha. Utak or puso? Utak or puso? Oo. Pwede bang dalawa o isa lang dapat? Pwede dalawa. Sa akin, Explain. Explain ko. Utak or puso, dapat balanse. Tama. Dapat balanse. Kasi, kung puro utak lang, puro libog. Human beings kasi are emotional creatures eh. Diba? Emotional creatures. So, kung puro utak ka lang, hindi mararamdaman, like, wala dun yung kilig feeling, wala dun yung feelings ba? Diba? Oo, logical ka mag-isip, pero mararamdaman mo yung burnout dun, diba? Oo, yung burnout. Okay, kung puro puso ka naman, may ginta ka nun. Oo. Pag puso mo yung pinairal mo, pero yun yung pinairal ko dati. Oo. Isa din yung sa yung realization ko, yung pag puso ang pinairal, talo ka. Wag puro puso lang. Dapat balance. Marunong ka mag-gauge na kung kailan ka gagamit ng utak at kung kailan ka gagamit ng puso. Wag yung lahat ng sobra, lahat ng sobra masama eh. Diba? Ikaw ba, pre? Paano mo gagamitin yung puso sa relationship? Naisip ako loud eh. Gusto ko na ibabalik yung tanong sa akin. Anong tanong mo? Paano mapairalin yung puso sa isang relationship? Siguro sa caring. Yan exactly. Diba? Yan ang gusto kong... Magamit ka ng puso pagdating sa... caring, yung tipong nasasaktan na yung... Yung partner mo sa work, yung gano'n, din mo papairalin. During hard times. During hard times, doon ka gagamit ng puso na dapat nandyan ka. Dapat nandyan ka during hard times. Like, wag mo siyang... Imagine mo sa yung mangyari yun. During hard times ka, sa ibang ka. Yung diba? So, imagine yourself into that person's shoes. Diba? Put yourself into that person's shoes. Na, ikaw, during downtimes mo, ano yung gusto mong ma-receive? Diba? Ano yung gusto mong makuha? And siyempre, therefore, ano mo yung dapat mong ibigay? Kasi may partner ka eh. Yung parang, di ba napitin? Kaya nga kayo magka-partner eh. Diba? Doon ko nararamdaman yung puso. Doon ko nararamdaman yung puso. That's one. That's one. Ikaw, sa'yo. Sa akin, yung yun nga, yung pagiging caring. Kasi, number one essential din yun sa relationship, pre. Yung caring. Kasi... Parang hindi ko makita sa relationship na walang caring, pre. Ay, oo. Ang pagyayakap nakakawala ng problema yan. Kahit yakapin mo lang yung partner mo kapag down na down siya. Hindi mo nga partner eh, di ba? Kahit kaibigan mo lang makita ka ng, pre, yakap naman. Diba? Yung iba kasi, pag dalawang lalaki nakikita magkayakap. Ba't kasi yung iba na yung madalas, pero yung iba lang na nakikita ko lang, parang bakla itong dalawa, yung mga ganun ba? Yun, kahit yung mga family mo lang na yakapin mo din sila kasi minsan may hindi rin natin alam na problema yung parents natin. Tama. Tapos yun, kaya yung utak naman, sa utak, kung bakit mo kailangan paganahin yung utak sa relationship. Sa akin, pagana ng utak. Yun yung pagdating mo na sa decision making ng goal sa buhay. Tapos kung ano ba yung goals yung dalawa. Yun, that's one. Tsaka, kung ano ba yung, ito kasi yung utak, gagana to kapag yung may napapansin na kayo mali sa isa't isa. Hindi yung the bad term na parang, yung parang pag nakakatao mo na siya ng mali, parang ganyan ka na. Parang worthless ka. Kaya nga parang mawawalan ka ng, parang mababawasan yung love mo sa kanya kasi nakikita mo na yung flaws niya. Yung mali sa kanya. Which is dapat, ikaw din naman may mali eh. May mali ka din naman flaws ka din naman. Doon mo mapaganahin yung utak. Doon mo mapasok yung utak na dapat hindi ganun yung iniisip mo. In the good term ka lagi na ayusin natin to. Ano ba dapat yung ayusin natin? Hindi yung maghihiwalay lang. Yan, tama. Kumbaga, huwag kayo magpapadala sa emosyon. Yan! Diba? Doon yung gagamitin yung utak para mag-isip kayo logically. Logically. Kasi pag nagpadala kayo sa emosyon, lalo na pag may conflict. Kasi yung napapansin natin, yung parang
Yung ako din, nagpadala din ako sa emosyon ko. Kapares kami, nagpadala sa emosyon na nag-break na kami dahil sa emosyon. Dahil sa emosyon na nadarama namin. Doon dapat kayo gagamit ng utak na, dapat both parties yun na gagamit kayo ng utak na, okay, para ba natin nare-resolbahin to? Yun. Yung wala sa bawat isa sa atin yung problema, yung situation yung problema. Yung hindi ko ang problema, hindi ako ang problema, ito yung problema, anong dapat natin gawin? Doon gagamitin yung utak. Parang ano lang din yan, yung solving problem sa math. Yun lang din yan. Kailangan nyo lang. Kaso mahina ako dun Mahina din naman ako dun. Naisip ko lang ngayon, pre, na dapat pala kapag may problema ka, huwag yung isipin na problema. Isipin nyo kung paano yung susolusyonan yung problema. So, yun nga, parang dun ko pasok din yung treat life as a game. Narinig mo na yan. Treat life as a game. Kasi sa game, di ba, laging may challenge sa darating, di ba? Ganun naman talaga na may challenge talagang dadating. Pero minsan, may darating sa point na parang yun nga, yung sa emotion natin, nasusuko tayo. Yung darating ang utak. Tapos, dun nga na kailangan natin gamitin yung utak to grow ourselves, yung our relationship, gano'n. Hindi, yun nga, doon hindi po pasok yung wag lang puro bebe time. Tama, yes. Diba? Doon kayo gagamit ng utak, paano kayo mag-grow, paano nyo... Importante yung pangarap, Importante yung pangarap. Pag wala kayong pangarap, wala kayong direksyon, man. Ano yung direksyon nyo lang? Puro... Diba? Lampungan lang, di ba? Lampungan lang, puro kilig. Darating din kayo sa time na hindi puro baby time yung yung mahalaga para sa inyong dalawa. Kasi kami nung ex ko, na kami, yung may pangako din kami sa isa't isa. May pangarap din kami, pre. Kaso, yun nga, inano namin yung emotion, hindi namin sinusolusyonan. Yun, move na tayo. So, wala na, nangyari na. Importante, may meron tayong mga napulot na aral. So, biggest question, sige, streamline na natin. Medyo, patapos na rin tayo, mag-2 hours na tayo, nagpa-podcast, no? So, sa madaling salita, bakit mahalaga ang breakup para sa'yo? Before you answer, before you question me, eto muna, what is love about? What is definition of love? What is definition of love for me? Para sa akin, dito nasagot ko dito sa episode 5 ko sa dating episode. Caring. Yung top priority ako. Caring dapat. Kung titignan ko kasi, kung i-ano ko yung love, titignan ko siya sa kung paano ako mahalin ng nanay ko So, una is top priority ako. Lagi akong hinahanap. Ayun din yung pinaka natutunan ko, mahalin yung pamilya mo. Realization about. Kasi sila yung nandyan tuwing sila yung nandyan para sa akin. Sila yung nandyan pagka during hard times. Sa akin naman, pre, yung understanding, persistence, then compassion, and then kindness, loyalty. Parang in-enumerate mo yun sa kumbaga para sa quiz, nilista mo na ninotes ko yun. Ayun. Move on tayo. Ano sa'yo? Trust, compassion, kindness, understanding, kindness, loyalty, caring, then persistent, sabi mo ba? Ayun. Sa akin, ayun, yung top priority ka palagi, tapos, hindi kasi, ito yung difference ng top priority. What do you mean by top priority? Kasi minsan, yung partner natin, may sarili-sarili din ginagawa. Kasi, sabagay. Hindi naman pwedeng ikaw lagi. Ayun ang tinatawag na babe. Pangit din naman kasi yung puro baby time, caring. Top priority ka lagi. Mahirap din naman yun. Totoo naman. Minsan may... Totoo, tama ka doon. Minsan mag-a-adjust yun ito muna yung priority ko. Ganyan. Priority ka sa isa't isa Doon na papasok yun So, doon na papasok yung sinasabi mong understanding. Yes. Dapat alam mo na hindi ka laging top priority kasi may mga bagay na dapat unahin. Tama. Tapos ganito yung, ang tanong mo pa yung bakit importante sa break. Ito kung bakit importante sa break. Yung breakup, ito nagagawa ko yung mga hindi ko nagagawa nung may relationship ako. Halimbawa na, mag-focus dun sa goal ko sa buhay. Kasi dati, focus lang ako sa kanya Siya yung mundo ko Tama. Hindi ako nag-focus dun kung ano yung itatama ako sa mga ligong nagagawa. Kung gano'n. Tapos, dahil doon natuto ko, pre. Ang dami ko natutunan, sobra. Yung parang, I'm not ready to commit ngayon. Parang, gusto ko pang itama lahat explore. Hindi, gusto ko pa itama lahat yung mga mali kong nagagawa bago ko maghanap ng iba. Parang ayoko kasi yung
hahanapin ko yung tao na gusto ko. Bubuo sa'yo? Oo, nabubuo sa akin. Kasi gusto mo buo ka na? Oo, gusto ko buo na ako. Ako yung point mo. Gusto mo buo ka na para less conflict, ganyan. Tapos, yun. Tignan mo pre, nung nag-break din tayo. Nag-break tayo, Ay, pre. wala pa tayo. Wala gano'n. Oo, yung nag-break kayo ng jowa mo. Oo. Di ba, yung difference ng relationship sa single, yung ang daming time. Oo, ang daming time makapag-focus ka sa sarili mo. Sa sarili mo, exactly. Tingnan mo, di ba development sa sarili. Nasira yung routine ko. Ngayon, ibabalik ko na siya. Oo, ibabalik mo na. routine Sino na na yun. nakakagawa ng routine mo? Ha? Sino na nakakagawa ng routine mo? Yung routine niya ngayon, guys, naipasa sa akin. Oo, siya ako nakakagawa. May routine din ako sa sarili mo. Ako di ko na nagagawa. Pero unti-unti ko na siyang binabalik. Yun, sa'yo pre, bakit importante ang... Hindi sa'yo importante. Nakukuha ko yung point mo na kung bakit importante yung breakup. Una, dito mo papasok yung learn sa experience eh. Ito yung character development moments eh. Diba? Exactly. Character development. It's just a matter of perspective para sa akin. Kasi may mga tao na ayaw ng breakup. May mga tao na although, masakit ang breakup. Talaga. Diba? Pero, it's a matter of how you respond. May good terms kasi. Sorry, good times. Hindi, at saka it's just a matter of how you respond to the problem. Diba? Hindi yung... Meron kasing tao na mas nilulugmok nila yung sarili nila. They are playing the victim role. Diba? Pero kung titingnan mo yung brighter side ng breakup, which is dun papasok kung bakit mahalaga ang breakup, it's for you to learn. For you to learn. Or to... Anything happens for a reason. Sobrang cliche nun. Pero may rason yan kung bakit hindi kayo nagkatuluyan. Maaaring ikaw may pagkukulang ka pa sa sarili mo na you are yet to discover. Siya, ganun din, di ba? Like, maaaring ituring mo siyang binigay ni Lord parang guide para sa'yo na maging malaman mo kung ano yung kaya mong gawin. Dito ako natatawa pre, di ba? May nakita kasi yung post sa Facebook. Kasi di ba first girlfriend ko yun. So, sabi doon sa Facebook, tuwang-tuwa yung mga first girlfriend dyan, hindi nila alam magiging pang-character development lang sila. Sabi gano'n. Siyempre, offending yun pagdating sa part ng babae. Pero, depende rin yun sa tao kasi ngayon, pwede naman na parehas kayo mag-groom. Ngayon, ganun ko na lang siya tingnan. Diba? Ngayon, ganun ko na lang siya tingnan. Dumating siya sa buhay ko. Para magsilbing yung dumating yung mga kaya gaano ka-importante sa akin yung breakup. Parang tinitake ko siya parang blessing para sa akin kasi kung hindi dumating yun, hindi ako natuto, di ba? Hindi ko tinama yung mga pagkakamali ko, which is ang dami kong mali, sobra. Sa relationship, yun, pre. Ayun din yung akin. Kumbaga, it's more about the things na nare-realize mo sa sarili mo. Kaya ang sarap magkaroon ng breakup kasi doon ka natututo talaga. Masarap yung long-term effect, hindi yung mismong breakup mismo. Diba? Yung long-term effect ng breakup na kung ano yung napupulot mong aral ba. Kasi yung nakikita ko lang, yung iba, ito yung gusto kong ipaliwanag sa'yo kanina, yung mga iba bumabase sa pagmamahal ni idolo nila. Like yung, ito nga, nag-break natin si dalawa, si Daniel, saka si Catherine, no? Parang, kasi di ba sabi, parang nag-cheat daw si DJ. Oo, si DJ. So parang bumabase sila dun sa pagmamahal ng iba, hindi dun sa partner nila. Pero parang, kung ganito siya, dapat ganito ka rin. Parang gano'n. Kung ganito siya, baka ganito ka rin. Yun yung iba yung point. I see. So, doon papasok yung selos eh. Doon papasok yung selos na, parang... Dapat di ganun. Dapat hindi mo tingnan yung ibang relationship. Dapat tignan nyo yung inyo lang. Tama. Dapat mag-focus na kayo sa inyong relationship. Hindi dun sa iba. I see. Parang ganun nga, di ba? Kasi wala namang, hindi naman pantay-pantay talaga ang relationship ng bawat isa eh. So, kung titingnan mo yung... Love your partner. Unconditionally. Kung titingnan mo yung isang relationship, they're doing good, and sa inyo medyo nararatel, huwag ka mag-focus dun sa relationship na doing good. Dito mag-focus paano nyo tatanggalin paano nyo aalisin yung sitwasyon nyo sa maratel na relationship. Sa toxic na Okay. Sige.
Medyo napahaba na tayo, pre. Medyo sobrang haba natin. Nakasarap ang kwento. Sorry. Anong oras na ba? Puta ka naman, mag-11 o'clock na ng gabi! Fuck. Okay, so last na. So during hard times mo, paano ka nag-cope? Paano ako nag-cope, pre? So, una, syempre, hindi madali para sa akin kasi ang hirap bumangon sa breakup. Kasi wala akong natulungan nun eh. Walang tumulong sa akin, wala din parang gumabay. Oo. Tapos, yung parang sarili ko lang yung nakatulong ko para makamove on. Paano ako nag-cope? Yung tinignan ko kung ano yung ginagawa ng ibang tao, paano sila nag-move on. Parang nakinig ako ng motivational, kung ano ba dapat itama o kung ano ba yung mali kong nagawa. Pero nabanggit mo kanina, di ba, na naging panay inom ka, gano'n? Oo. Dumating ka rin sa face na gano'n, parang napariwara ka? Oo, napariwara ako. Siguro mga 1 year ako naging gano'n. Oh, tagal din, ha? Tagal din, So, ano naging wake-up call mo na, shit, mali na itong ginagawa ko? Ikaw, pre. Tangina, seryoso? Seryoso? Digit, pre. Hindi mo napapansin niya yun? Hindi inom na ba? Hindi, ibig sabihin nung nakilala kita, na doon ka sa time na... Oo, digit pa. Nung araw na yun. Oo. So, pero wala pa akong sa... ano na ako nun, parang... Naka-move on ka na somehow, pero nandun pa rin yung bad habits na... Enjoyment pa rin ang gusto ko. Tapos nung dumating ka, hindi na ako nagbe-vape. Napapansin mo ba, pre? Oo nga, no, parang dati kong bitawan to, Hindi na ako itigilan ko na din yung pag-iinom. Okay. Yun ang pinaka-importante, di ba? Ang hirap kaya pigilan ng bisyo. Oo. I see. Ayun, kaya dinaan ko sa pag-iinom, pag-i-enjoy. Okay. Which is mali. Isip mo, but di mo din masisi sarili mo. Kasi hindi mo rin alam kung anong gagawin mo. Kasi ang alam ko lang nun, yung parang makakatulong siya para sa akin Kasi kung ano na yung unang pumasok sa isip mo na, I just wanna get out of this shit. Ang pinakamaganda dito, pre. Yung palang pinakamaganda solusyon dun, yung, siyempre, ito na naman tayo, yung alala kita nun, pre. Yung parang ikaw yung naging guide para mas lalo kong ma-develop yung sarili ko. Parang ginamit mong fuel yung down moments. Kailangan ko muna mag-gas. Ginamit mo siyang fuel para mas ma-drive ka towards Yeah. Good. Okay. Although naka-move on na naman ako. Okay. So, okay na yun. Tingin ko naman na-satisfy na natin at nasagot na natin yung main topic. Parang sulit, no? Yung main topic. Parang out kami dito. Ano pala? Ito, pre. Galing ako sa work. Tapos dumiretso ako dito. Ganun namin pinaghandaan to. At tsaka dapat last week pa to, di ba? Hindi lang natuloy. Kaya pala hindi natuloy. Ito pala yung biggest moment. Hindi natuloy kasi sabi din niya, hindi niya pa, yung mga sinend kong question sa kanya is, hindi niya pa napag-isipan na mabuti. And gusto niya yung pag nag-podcast kami, handang-handa siya. Kita naman sa suot doon, ha? Kita naman, putang ina, pinaghanda niyo. Ang tuloy. Dapat di ako nakakwintas eh. Pintas lang din ako para swabe. Sana may natutunan kayo sa... So, yun. So, para tayo, closing na tayo, man. OT na talaga. Medyo nawawalan na rin ako ng energy. Pero yun, guys. Thank you so much, guys, sa pakikinig. Yup. Sana tapusin nyo tong video. Sana nandito pa kayo. And if nakuha kayo ng value, please drop a comment or react or just simply liking my page. Malaking tulong na po yun. And kung nakaabot pa kayo dito sa point na to, kahit sobrang tagal na, I really appreciate you guys. We really appreciate you guys na ibig sabihin nun, hindi kayo nagsawa, di ba? Or may nakukuha kayong value sa amin dalawa. And kung entertain namin kayo, thank you so much. Thank you. Thank you so much, and yes, please show your support. So, para masalo pa tayong ganahan ng gumawa ng content. Yep. Hindi lang ito magiging content namin, magtutuloy-tuloy ito. Same. So, ayan. Hindi na kita tatanungin sa future plans mo kasi baka lalo pa tayo humaba eh. Kasi kami, yung tipong pag pinagtentuhan, haba talaga. Dahil kasi daming di nagkita, so parang naipon ngayon. Naipon. Imagine yung intro natin kanina parang nasa 30 pag namatay ito, pag natapos kami, magkikintuhan ulit kami. Kain ako na Thank you so much, guys. Thank you so much. Ito muna, bago matapos sa lahat, anong payo mo sa audience sa may similar na pinagdaanan? Piliin nyo lang. Diba sila sa worst breakup ever, nasa lowest moment sila ng buhay nila ngayon, anong maipapayo mo? Lagi sila mag-pray, wag silang ma-depress. Enjoy nila lang yung buhay. Enjoy nila lang yung buhay. Wag yung enjoy na yung lagi. Walwal yung mga walwal.
in the good terms, like yung, kung ano ba yung... Maghanap kayo ng ibang hobby na, ibang hobby na magkakaroon ng good effects sa inyo. Self-development, yan. Learn new skill, Yung ano ko lang yung sa nabanggit mo na huwag sila ma-depress. Kasi may tao talagang ang daming tao ngayon na nade-depress. Hindi kasi mapipigilan ng iba yun. Talaga. Kumbaga parang kung pupunta sila sa depressive state, hindi mag-a-apply yung wag kayo ma-depress kasi parang choice yun parang ganun. Kumbaga parang help yourself din. Get some help. Like kami yung nagiging guide lang para mag-advise na mental health is very serious din, di ba? So, if napapansin niyo sa sarili niyo, nagkakaroon na kayo ng depressive symptoms, so help is available, guys. Help is available. So, may tayo mag-consult or ang pinaka nakatulong sa akin, pre, ito kwento ko lang personal experience ko. Pinaka nakatulong sa akin is to socialize. Yun, ang pinaka socialize talaga. Socialize ang pinaka essential sa break sa kung paano ka mag-move on. Ang common na nagiging nagpapalala kayo sitwasyon is yung self-isolation. Di din ako sa things na yun, pre, na hindi sa breakup nung itong naka-experience ako ng breakup, alam ko na kasi yung dapat kong gawin Kasi dumating na rin ako sa parang low point ng buhay ko na alam mo yung wala akong ibang kausap, ayoko na may kinakausap. So, nagsa-self-isolate ako. Na hindi ko alam, yung self-isolation pala is symptoms pala yun ng depression, ganyan. Though, hindi ko masasabing na depressed ako. Though, malungkot ako, ganyan. So, iwasan yung mag-self-isolate, guys. So, socialize, with your friends, and, yun nga, gaya na sabi niya, develop yourself. The best revenge is success. The best revenge is. Pakita nyo kung ano yung kaya nyo gawin. Sino ba yung iniwan niya? Hindi, pero ang mas maganda doon, wag yung patunayan sa ibang tao, patunayan sa sarili nyo. Diba? Na kaya nyo. Kaya nyo. So, yun lang, guys. Thank you so much. Thank you so much sa pakikinig. And I hope you all enjoy this podcast. If you do, please show some support. Kahit simpleng react lang, or comment, or like sa page, and share. Yun ang mahalaga. So again, this is Paolo Pinakamalong Fat Man. And this is Jorit Titibulan. Titibulan. So thank you so much, guys. I appreciate you all. Kita sa next episode. And yun lang. Thank you sa pakikinig. Yes. Peace out. And I love you guys so much. Kung nakabot kayo dito, di ba may energy para sa inyo. Love you. Sobrang tagal nito. Putik. Sana matapos nyo ito. Ayun lang. And sana may nakuha kayong value. And disclaimer lang, lahat na nasabi namin is opinions lang namin. Okay? It's only our opinions. Di namin intention makasira ng ibang tao. Kung based on experience na. Basta yun. Disclaimer lang, sabi namin is submitted for entertainment purposes only. Tama. Our own views and opinions lang. Hindi ko sinasabing dapat ganun mag-apply sa lahat. So, hindi yung intention namin. So, you are still entitled to your own opinions din pa rin naman. So, yun lang, guys. Thank you so much. And kita kayo sa susunod episode. Love you guys. Bye!